May isang babae na naniniwalang hindi kailanman magpapakasal. Isang gabi habang siya ay lasing, nakipagpalipas siya ng gabi sa isang lalaking unang beses pa lamang niyang nakilala. Inakala niyang isa lamang iyon sa mga panandaliang karanasan para sa kasiyahan. Ngunit makalipas ang isang buwan, nadiskubre niyang buntis siya sa anak ng lalaking iyon. Isang buwan bago ang lahat ng iyon, si Chaminji ay pumayag sa pakiusap ng kanyang matalik na kaibigan na si Kang Serin na pumalit sa kanya sa isang blind date ng mga mayayaman. Mula pagkabata, nasaksihan na ni Minji ang walang tigil na pagtatalo ng kanyang mga magulang hanggang sa tuluyang umalis ang kanyang ama matapos ang isang matinding away. Dahil dito, naniwala siyang ang pag-aasawa ay nauwi rin sa pagdurusa. Kaya ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa kanyang karera at nangakong mabubuhay na lamang bilang single. Wala siyang balak na makipagkilala sa sinuman sa blind date at nais lamang niyang tapusin ito at umuwi. Ngunit bigla siyang tinawagan ng kanyang boss at inatasan siyang gumawa agad ng plano na kailangang ipasa kinabukasan. Sa loob-loob niya ay sinumpa niya ang kanyang boss dahil sa pagiging mapagsamantala. Paglingon niya, nakita niyang naroon din ang kanyang boss sa blind date. Dahil natakot siyang makita at magkaroon ng tsismis sa opisina, bigla niyang hinila ang lalaking katabi niya upang gawing panangga. Ang lalaking iyon ay si Lee Jungwoo na katulad niya ay takot din sa kasal. Noong nakaraan, namatay ang kuya ni Jungwoo habang inililigtas siya at iniwan ang asawa at anak na magkasamang umaasa sa isa't isa. Dahil dito, naniwala si Jungwoo na siya ang sumira sa kaligayahan ng kanyang kuya at hindi siya karapat-dapat maging masaya. Kaya hindi siya kailanman lumapit sa mga babae at nagpasya siyang mabuhay ng mag-isa. Napilitan lamang siyang dumalo sa blind date dahil sa pamimilit ng kanyang ina. Upang hindi mapansin, nagsuot siya ng salaming pang-araw at balaksan ng manatili lamang ng 30 minuto bago umalis. Ngunit sinira ni Minji ang kanyang plano. Nang pisilin ni Minji ang kanyang pisngi, inisip ni Jungwoo na kakaiba ang babaeng ito. Itinulak niya ito palayo at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Nang mapansin ni Minji na namula ang kanyang mukha, kumuha siya ng malamig na inumin upang tulungan itong kumalma. Ngunit nadapa siya sa daan at natapon ang grape juice sa damit ni Jungwoo. Dahil sa galit at hiya, agad na umalis si Jungwoo. Bagamat nakaramdam ng pagsisisi si Minji, hindi niya malinaw na nakita ang mukha ni Jungwoo at itinuring na lamang iyon bilang isang kakaibang karanasan na mabilis niyang nakalimutan. Sa katunayan, may gusto si Minji, ang matagal na niyang kaibigan na si Yo Sung-ho. Noong nag-aaral pa sila, minsan siyang inalagaan nito nang siya ay nasugatan at hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan ang kabaitan nito. Kahit ayaw niyang magpakasal, bukas siya sa pag-ibig at si Sung-ho lamang ang nagpapakilig sa kanyang puso. Isang gabi habang kumakain kasama ang mga intern, tinanong siya kung may nobyo na siya at sinabing hindi bagay sa kanya ang pagiging single. Dahil dito, naalala niya si Sung-ho at ang sinabi nitong huwag palampasin ang tunay na pag-ibig. Naisip ni Minji na kung si Sung-ho ang mapapangasawa niya, baka kaya niyang subukan ang pag-aasawa. Nag-text siya rito upang tanungin kung kumain na ito, ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Kaya dinala niya ang biniling spicy tteokbokki upang puntahan ang kanyang kaibigan. Laking gulat niya nang makita niyang naghahalikan ang kanyang kaibigan at si Sung-ho sa harap ng tindahan. Dahil sa matinding pagkabigla, naupo siya sa hintayan ng bus, paulit-ulit na naalala kung paano niya ipinakilala ang dalawa sa isa't isa at kung paano sila naghahalikan. Para bang may humihigpit sa kanyang dibdib at halos hindi siya makahinga. Nadagdagan pa ang malas niya nang matapon ang tteokbokki sa kanyang pantalon. Habang nakaupo siyang umiiyak, may dumaan na sasakyan at binasa siya ng putik. Ang nagmamaneho ay si Jungwoo. Huminto ito upang humingi ng paumanhin, ngunit bago pa siya makababa, sinugod na siya ni Minji at malakas na kinatok ang bintana habang umiiyak at nagtatanong kung ano ang nagawa niyang mali. Hindi nakilala ni Jungwoo si Minji sa kanyang kalagayan at inakalang hindi ito nasa tamang pag-isip. Upang maiwasan ang gulo, bahagyan niyang ibinaba ang bintana at inabot ang isang sobre na may 1,000,000 won. Mula sa galit, biglang napalitan ng tuwa si Minji at pinuri pa siya bilang isang anghel. Pagkaraan ng gabing iyon, bahagyang humupa ang kanyang emosyon. Upang tapusin ang plano sa promosyon ng beer, pumunta si Minji sa isang bar upang magsaliksik at tumikim ng iba't ibang uri ng beer. Nagkataong naroon din si Jungwoo na papasok na sa industriya ng beer. Agad siyang nakilala ni Jungwoo bilang ang babaeng nakasama niya sa blind date, ngunit hindi siya nakilala ni Minji. Sa halip, masigasig pa niya itong tinuruan kung paano magbuhos at uminom ng beer. Dahil sa kaalaman ni Minji, inimbitahan siya ni Jungwoo na uminom at humingi ng payo. Habang nag-enjoy sila, inanunsyo ng host ang isang laro ng paghagis ng bola. Ang mananalo ay makakakuha ng high-end na beer machine at stuffed toy na kuneho. Dahil matagal ng pangarap ni Minji ang magkaroon ng beer machine, hinila niya si Jungwoo upang sumali. Hinubad ni Jungwoo ang kanyang jacket at ibinigay ang lahat ng lakas sa laro. Napakahusay ng kanyang mga tira at hinangaan siya ng lahat. Nabighani rin si Minji sa kanyang maskuladong braso at gwapong mukha. Nang malapit na siyang manalo, sinadya ng isang lalaki na gambalain siya gamit ang flash, kaya pumalya ang huling tira. Nang muntik nang mapunta ang premyo sa kalaban, ibinulong ni Jungwoo kay Minji na hindi siya madaling apiin at sinabing sabay silang tumakbo sa bilang na 3. Nang itaas ng host ang premyo, biglang kinuha ni Jungwoo ang kahon, sumigaw ng 3 at hinila si Minji upang tumakbo. Huminto lamang sila malapit sa tulay. Hinal na hinal, binuksan nila ang kahon at nadiskubring walang beer machine sa loob, isang stuffed toy na kuneho lamang. Tinukso ni Minji si Jungwoo na kahit mukhang matalino at mahusay ito, minsan ay medyo pilyo at medyo tanga rin. Gayunman, nagpasalamat pa rin si Chaminji sa kabutihang loob ni Lee Jungwoo.
Pumunta sila sa tabing ilog upang uminom pa, at doon ikinuwento ni Minji ang kanyang pangarap, balang araw, makapag-aral sa Germany at makagawa ng uri ng beer na kakahiligan kahit ng mga dayuhan. Nang tanungin niya si Jungwoo tungkol sa pangarap nito, sinabi nitong sapat na raw ang gawin niya ng maayos ang kanyang trabaho dahil nakakapagod na yon at wala na siyang lakas para isipin pa ang iba. Para sa kanya, kapag masyadong nagpapakaluwag ang tao, mas madali itong magkamali. Ibinahagi ni Minji ang sariling pananaw, kapag sobrang tensyonado ang buhay, mas madaling makaligtaan ang mga biglang dumarating na magagandang bagay. Mas mabuti ring maging taong kayang harapin ng kalmado ang mga pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay tumimo ng malalim kay Jungwoo. Ilang segundo siyang nakatitig kay Minji nang hindi kumukurap saka binuksan ang isang lata ng beer. Biglang umapaw ang bula kaya yumuko siya upang uminom. Hindi niya inaasahan na yumuko rin si Minji palapit at nagtagpo ang kanilang mga mata. Naging malabo at mapanganib ang hangin sa pagitan nila. Dahil sa tama ng alak, hinayaan ni Minji na lumaya ang kanyang damdamin at siya mismo ang humalik kay Jungwoo. Nadala sila ng emosyon, naghalikan at magkasamang nagtungo sa isang hotel. Nang gabing iyon, tuluyan nilang binitiwan ang katinuan at hinayaang lamunin sila ng biglang sumiklab na damdamin. Kinabukasan, nagising si Minji mula sa pagkalasing at nang maalala ang naganap kagabi, nanginig siya sa takot. Nang makita niyang mahimbing pa ang tulog ni Jungwoo, nagpa siyang umalis ng palihim. Bago umalis, iniwan niya ang sobre na may 1,000,000 won na ibinigay ni Jungwoo na para bang kabayaran sa naging panandaliang relasyon. Sa hindi sinasadya, nakita niya sa tabi ng mga damit ni Jungwoo ang isang kahon ng alahas na may napakagandang kwintas sa loob. Biglang kumabog at sumikip ang kanyang dibdib. Naisip niyang baka may asawa o nobya na si Jungwoo, kaya hindi siya naglakas loob na manatili at dali-daling umalis habang yakap ang kanyang mga damit. Pagkagising ni Jungwoo, nakita niya ang sobre sa tabi ng kama at wala siyang nasabi. Nang makita rin niyang itinabi lamang ang stuffed toy na kunehong pinaghirapan niyang makuha, hindi niya napigilang magreklamo na hindi marunong magpahalaga si Minji sa mga bagay. Mula noon, bumalik sila sa kani-kanyang buhay. Abala si Minji sa pagkumpleto ng kanyang plano, habang si Jungwoo naman ay madalas na hindi sinasadyang maalala si Minji. Palaging umiikot sa isip niya ang anino nito. Mabilis na lumipas ang 30 araw. Naipasa ng maayos ang plano ni Minji, at habang pumapalakpak ang lahat para batiin siya, bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam sa tiyan. Pumunta siya sa klinika upang bumili ng gamot. Nang marinig ng staff ang kanyang mga sintomas, pinaghinalaan nilang maaaring buntis siya. May pagdududa ngunit may kaba, bumili siya ng ilang pregnancy test at sinubukan sa bahay. Lahat ng resulta ay malinaw na 2 guhit. Noong nakaraan, sinabi ng doktor na mahina ang kanyang matris at mahirap siyang mabuntis. Ngunit ngayon, nabuntis siya ng hindi inaasahan. Hindi niya alam kung iyak ba siya o matutuwa. Nang dumalaw si Kang Serin at nakita ang mga pregnancy test, napilitan si Minji na ikwento ang nangyaring isang gabing relasyon. Agad siyang dinala ni Serin sa ospital para magpa-check. Kinumpirma ng doktor ang pagbubuntis. Naniniwala si Serin na kailangan nilang hanapin ang ama ng bata upang managot. Ngunit hindi alam ni Minji ang pangalan ng lalaki at wala rin siyang kahit anong kontak, kaya tanging alaala at paglalarawan ng itsura ang kaya niyang ibigay. Pagkasabi niya nito, biglang tumingin si Serin sa likuran ni Minji. Paglingon ni Minji, isang sulya pa lamang ay nakilala na niya ang lalaki. Ngunit may kasama itong babae na nakahawak sa braso niya, isang intern na nasa ilalim ng pamamahala ni Minji. Lalo siyang napaniwala dahil ang kwintas na suot ng intern ay eksaktong kapareho ng nakita niya sa hotel. Agad na nagpa siya si Minji na malinaw na may nobya ang lalaking iyon, ngunit nakipagrelasyon pa rin sa kanya, kaya itinuring niya itong isang masamang lalaki. Sa tindi ng galit, sinunggaban niya ang kwelyo ng lalaki at iginiit ang katarungan para sa intern. Sa sandaling iyon, may nagsabing ang lalaki ay tiyuhin ng intern at paalala ring naiwan ang ultrasound photo ng sanggol. Nang malaman ni Jungwoo na buntis si Minji, agad niyang tinanong kung anak ba niya ang dinadala nito. Kahit pilitin ni Minji na itanggi, kinuwenta ni Jungwoo ang panahon at nakasiguro siyang siya ang ama. Sinabi niyang mananagot siya at sa biglang nasabi, iminungkahi pa niyang magpakasal sila. Sa mga nakaraang araw, palagi ring bumabalik si Jungwoo sa bar na pinuntahan nila ni Minji, umaasang muli niya itong makikita. Mula nang mamatay ang kanyang kuya, matagal na siyang pinahihirapan ng insomnia at ang nag-iisang gabing mahimbing siyang natulog hanggang umaga ay ang gabing kasama niya si Minji. Dahil dito, naniwala siyang si Minji ang taong hindi niya malimutan at isang natatanging presensya sa buhay niya. Nang makita niyang natigilan si Minji sa alok na kasal, napagtanto ni Jungwoo na masyado siyang nagmadali. Bago siya umalis, isinave niya ang kanyang numero sa telepono ni Minji at sinabi niyang pag-isipan niya ito ng mabuti. Habang nasa sasakyan, lalo niyang naisip na napakabigla ng kanyang pag-aalok. Kaya nagsimula siyang mag-isip ng iba pang paraan upang managot. Una, naisip niyang magbigay na lang ng sustento para sa bata nang hindi nag-aasawa. Plano niyang ibigay kay Minji ang 10 bilyong won at dagdag pang 10 milyong won kada buwan. Ngunit sa kanyang imahinasyon, galit na binalaan siya ni Minji na mula noon ay bawal na siyang dumalaw sa bata. Dahil hindi iyon maganda, lumipat siya sa pangalawang opsyon. Siya mismo ang mag-aalaga ng bata at bibigyan si Minji ng kabayaran para sa emotional damage. Pero naisip naman niya na baka sampalin siya ni Minji ng sunod-sunod. Sa huli, naisip niya ang ikatlong paraan, ang pakasalan si Minji at sabay nilang palakihin ang bata. Ngunit nang maalala niyang hindi pa naman ito pumapayag, bigla siyang nakaramdam na parang madilim at walang kasiguruhan ang hinaharap niya. Samantala, magulo rin ang isip ni Minji. Mag-isa siyang pumunta sa bar upang uminom.
Ngunit nang itinaas na niya ang baso at ilalapit na sana sa labi, bigla niyang naalala na buntis siya at hindi na siya pwedeng uminom ng basta-basta tulad ng dati. 5 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng mga exam, madalas silang mag-inuman ng dalawa niyang matalik na kaibigan hanggang magdamag. Kahit nang magtrabaho na siya at na-promote bilang manager, nag-inuman pa rin sila, hindi uwi hanggat hindi nalalasing. Kaya nang maisip niyang kailangan na niyang iwasan ang alak at barley, pakiramdam niya ay parang katapusan na ng mundo. Wala siyang nagawa kundi pakiusapan ang bartender na uminom na lang para sa kanya. Nag-aalangan pa ang bartender nang biglang may isang babae ang lumapit at kusang uminom kapalit niya. Naisip ng babae na ang taong pumupunta sa bar, nag-order ng alak pero hindi umiinom, kadalasan ay may dalawang dahilan lang, may malubhang sakit o buntis. Akala ni Minji ay nakahanap siya ng taong makakaunawa sa kanya, kaya ikinuwento niya ang tungkol sa batang dumating nang hindi inaasahan. Masigla ring nagbahagi ang babaeng iyon ng sariling karanasan upang payuhan siya. Noong 22 taong gulang siya, nabuntis siya at hindi nag-atubiling ipanganak ang bata. Ngunit kalaunan, dahil sa anak, marami siyang kinailangang isuko at unti-unti siyang nakaramdam ng pagsisisi. Pinaalalahanan niya si Minji na kung hindi pa siya handang-handa sa isip at puso, kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang desisyong magkaanak. Nagpasalamat si Minji sa estrangherang babae, hindi niya alam na ang kaharap niya ay ang hipag ni Jungwoo. Sa katunayan, matagal nang nag-imbestiga ang babaeng iyon tungkol kay Minji, pati ang pagbubuntis nito. Ang pagkakataong pagkikita nila ay sinadya at planado. Samantala, nag-aalala si Jungwoo para kay Minji kaya nag-text siya at nagtanong kung nakauwi na ba ito. Nang hindi siya makatanggap ng sagot, tiningnan niya ang litrato nila ng kanyang kuya. Naalala niya ang sinabi ng kuya niya noon na sobrang kontento raw nito sa pag-aasawa. Ang pagkakaroon ng asawa at anak ang tila nagbuo at nagpatatag sa kanyang pagkatao na dati puno ng pag-aalinlangan. Dahil sa alaala ng kanyang kuya, muling sinisi ni Jungwoo ang sarili. Nang makauwi si Minji, nakita niya ang mensahe ni Jungwoo, ngunit wala siyang gana na mag-reply. Nakahiga siya sa sofa habang bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ng babaeng nakilala niya. Paulit-ulit niyang naalala ang babala nito, kung mag-aanak siya habang may pagsisisi, hindi rin magiging masaya ang bata. Habang naghihintay si Jungwoo ng mensahe ni Minji, nilapitan siya ng kanyang pamangking babae. Sinabi nitong siguradong siya ang ama ng bata, kaya bakit hindi na lang siya mag-alok ng kasal para managot. Ipinaliwanag ni Jungwoo na may iba pa siyang paraan para ayusin ito, pero sinabi ng pamangkin niya na kung sustento o kabayaran lang, sobrang makasarili at iresponsable yon. Alam niyang may punto ito pero hindi niya pa rin alam kung paano magkakaroon ng puwang sa puso ni Minji. Kinabukasan sa trabaho, nakatanggap si Minji ng magandang balita. Siya ang napiling ipadala sa Germany para mag-aral. Ito ang matagal na niyang pangarap. Nagtipon ng mga kasamahan sa trabaho ni Cha Minji upang batiin siya, ngunit lalo lamang siyang napunta sa mas mahirap na sitwasyon. Hindi niya alam kung alin ang pipiliin, ang pumunta sa Germany upang tuparin ang kanyang pangarap o ang manatili para sa kanyang anak. Nalunod siya sa magulong isip at hindi makahanap ng solusyon na magiging makatarungan sa parehong panig. Nang mapansin ng team leader na wala siya sa sarili at lutang ang isip, malakas niya itong pinagsabihan. Paalala niya na malapit ng manungkulan ang bagong CEO at kailangang maging handa ang lahat. Matapos ang meeting, uminom si Minji ng kape upang magpahinga. Ngunit nang iaangat na niya ang tasa sa kanyang bibig, bigla niyang naalala na hindi na siya pwedeng uminom ng kape. Isang intern ang lumapit at inabot sa kanya ang isang baso ng mainit na gatas kapalit ng kape. Mahinang tinanong nito kung magiging tiyahin na ba siya nito sa lalong madaling panahon. Nabigla si Minji sa tanong. Nang mapansin yon ng intern, nangako itong pananatilihin ang kanyang sikreto. Sinabi rin nito na ang tiyuhin niya ay may napakakonserbatibong pananaw tungkol sa kasal. Paglingon ni Minji, nakita niyang pumasok sa kumpanya si Lee Jungwoo. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Agad niya itong hinila papasok sa katabing meeting room at hinarap, tinanong kung palihim ba siyang iniimbestigahan. Hindi umiwas si Jungwoo. Muli niyang ipinahayag ang hangarin niyang pakasalan siya at iminungkahing huwag nang patagalin ang kasal hanggang sa susunod na taon. Para sa kanya, ang pag-aasawa ay isa ring uri ng transaksyong pangnegosyo. Kung kinakailangan, maaari pa silang pumirma ng kontrata. Lubos na ikinagalit ito ni Minji. Direkta niyang sinabi na hinding-hindi niya tatanggapin ang isang kasal na walang pagmamahal. Habang mainit ang kanilang pagtatalo, biglang narinig ang boses ng team leader sa labas ng pinto. Kinabahan si Minji at lumapit kay Jungwoo, sinenyasan siyang huwag magsalita. Biglang lumiit ang distansya nila sa isa't isa at hindi mapigilang bumilis ang tibok ng puso ni Jungwoo. Nang marinig nilang papalapit ang team leader at nagtatanong kung sino ang nasa loob, napilitan si Minji na magsalita ng mahina at parang nakikiusap kay Jungwoo na humanap ng paraan. Kinuha ni Jungwoo ang kanyang cellphone, may ilang pindot na ginawa at saka kalmadong binuksan ang pinto. Sa sandaling iyon lamang napagtanto ni Minji ang katotohanan, si Jungwoo ang bagong CEO ng kumpanya. Nang maisip niyang kailangan na niyang makatrabaho ito araw-araw, lalo siyang nataranta at nalito. Lumapit siya kay Kang Serin upang maglabas ng sama ng loob. Nang malaman ni Serin na napili siyang mag-aral sa Germany, hinikayat siyang tanggapin ang oportunidad. Ilang taon na siyang nagsikap para sa kumpanya at nararapat lamang na samantalahin niya ang pagkakataong ito habang bata pa. Tungkol naman sa bata, maaari raw niya itong pag-isipan pagbalik niya mula sa pag-aaral. Habang nag-uusap sila, lumitaw sa cellphone ni Minji ang paalala tungkol sa kaarawan ng kanyang ina. Matapos magpaalam kay Serin, umuwi siya dala ang cake upang ipagdiwang ang kaarawan nito. Ngunit malamig ang pagtanggap ng kanyang ina. Hindi nito tinanggap ang pagbati ni Minji at ni hindi man lang kumain ng cake.
Sa wakas, hindi na nakatiis si Minji sa matagal na pananahimik at lamig ng kanyang ina. Sinumbatan niya ito, sinabing kailanman ay hindi siya nito inalagaan. Tinanong niya kung napilitan lamang ba itong magpakasal noon dahil sa kanya. Ngunit iyon ay sariling desisyon ng kanyang ina at hindi niya kasalanan. Gayunman, siya ang patuloy na nakaranas ng pagtanggi sa loob ng maraming taon. Diretsahang sinabi ng kanyang ina na ang pagsilang niya ay isang pagkakamali. Mula nang ipanganak siya, tuluyang gumuho ang buhay nito. Parang kutsilyong tumusok sa puso ni Minji ang mga salitang iyon. Dahil sa galit at sakit, inamin niya na siya ay buntis. Agad siyang inutusan ng kanyang ina na ipalaglag ang bata at huwag tularan ang landas nito. Sinabi nitong kung ipapanganak niya ang bata, sa tuwing makikita niya ito ay maaalala niya ang lahat ng isinuko niya sa buhay at hahantong lamang iyon sa pagsisisi. Lumabas si Minji ng bahay na wasak ang damdamin. Nakita niya ang mga batang masayang naglalaro sa kanilang komunidad. Pinunasan niya ang kanyang luha at mabigat ang loob na nagtungo sa ospital. Diretsahang sinabi ng doktor na mayroon siyang endometriosis at isang himala na nabuntis siya ng maayos. Kung ipapalaglag niya ang bata ngayon, malaki ang posibilidad na hindi na siya muling magkaanak. Tuliro siyang umuwi at pagdating sa tapat ng kanyang bahay, nakita niya si Yo Sung-ho na naghihintay. Hindi na niya napigilan ang sarili at napahagulgol sa kanyang mga bisig, ibinuhos ang lahat ng kanyang takot at hinanakit. Nang malaman ni Sung-ho na buntis siya, tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin. Hiniling niyang pumili siya ng desisyong hindi niya pagsisisihan sa hinaharap. Sinabi ni Minji na kailangan pa niya ng panahon upang mag-isip. Pagkatapos, bigla niyang tinanong si Sung-ho kung may relasyon ba ito kay Kang Serin dahil minsan na niyang nakita ang dalawa na naghahalikan. Mabilis na nagpaliwanag si Yo Sung-ho. Sinabi niyang noong araw na yon, sobrang nalasing si Kang Serin kaya hindi malinaw ang isip nito at siya ang humalik sa kanya. Pagkatapos noon, inalok siya ni Serin na maging magkasintahan sila, ngunit agad niya itong tinanggihan. Hindi inakala ni Cha Minji na ganoon pala ang totoong nangyari. Ngunit sa kalagayan niya ngayon, alam niyang wala na siyang kakayahang mangarap patungkol kay Sung-ho at lalo nang hindi niya kayang isipin ang pagkakaroon ng kinabukasan kasama nito. Tinanggap niya ang regalong espesyal na dinala ni Sung-ho para sa kanya at sinabi rito na huwag na itong mag-alala at umalis na. Sinabi niyang magiging maayos din siya. Sa puso ni Sung-ho, magulo ang kanyang damdamin. Sa loob ng maraming taon, tahimik siyang nanatili sa tabi ni Minji at pinoprotektahan ito. Hindi niya inakalang sa loob lamang ng isang gabi, haharap ito sa napakaraming malalaking pagsubok. Hindi alam ni Minji ang mga iniisip ni Sung-ho. Hindi rin niya alam na ang tagpong iyon sa pagitan nila ay nakita ng buo ni Lee Jong-woo. Mabilis na lumapit si Jong-woo at tinanong kung may relasyon ba siya kay Sung-ho. Ipinaliwanag ni Minji na kaibigan lamang niya ito. Hiniling din niya kay Jong-woo na sa loob ng kumpanya ay magkunwari silang hindi magkakilala. Ipinaalala ni Jong-woo na hindi niya pakikialaman kung sino ang gusto ni Minji, ngunit pareho nilang kailangang panagutan ang kanilang mga ginawa. Hindi nagtagal, opisyal nang nanungkulan si Jong-woo bilang CEO sa isang pulong. Una, binigyan niya ang bawat empleyado ng malaking bonus. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang tinanggihan ang lahat ng proposal at inutusan ang lahat na gumawa muli ng mas detalyadong plano bago ito isumite. Sa huling bahagi ng meeting, sinadya niyang itanong kung sino ang napiling ipadala sa Germany. Nang malaman niyang si Minji iyon, pahapyaw niyang sinabi na napakarami nitong responsibilidad at nagtanong kung kakayanin ba nito ang lahat. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Minji sa opisina ni Jong-woo upang linawin ang lahat. Doon, diretsahan niyang ipinaabot ang kanyang pagnanais na malaman kung balak ba niyang ipanganak ang bata. Sumagot si Minji na hindi pa siya sigurado. At kahit ipanganak man niya ang bata, hindi siya magpapakasal kay Jong-woo. Para sa kanya, ang kasal na itinuturing na transaksyon ay hindi niya kailanman tatanggapin. Hindi niya kayang pumasok sa isang relasyon na walang pagmamahal. Dahil dito, sinabi niyang mas mabuting magtakda sila ng malinaw na hangganan. Ngunit nanatiling matatag si Jong-woo at hindi nagpatinag sa kabila ng pagtanggi ni Minji. Determinado siyang akuin ang kanyang responsibilidad bilang ama at patunayan ang kanyang sinseridad. Iminungkahi niyang regular silang magkita nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo upang unti-unting magkilala, magtulungan, at subukang bumuo ng isang seryosong relasyon. Ngunit diretsahang sinabi ni Minji na kahit sa pag-ibig o pag-aasawa, hindi niya ito matatanggap. Para sa kanya, ang gabing nagkasama sila matapos malasing ay isang karanasang pareho lamang nilang pinagsaluhan, walang ibang kahulugan. Matapos humiwalay kay Jong-woo, ikinuwento ni Minji ang kanyang kalagayan kay Kang Serin. May sarili siyang pananaw. Naniniwala siyang kumikilos lamang si Jong-woo dahil sa responsibilidad. Hindi naman niya kailanman pinangarap ang magpakasal. Kung bibigyan niya ito ng pagkakataon, baka magdulot lamang iyon ng mga pag-asang walang saysay. Hindi pa man natatapos ang tawag nila ni Serin, biglang tumawag ang hipag ni Jong-woo. Pinaghinalaan nito si Minji na sinadya ang pagbubuntis para raw sa pera o para makapasok sa mundo ng mayayaman. Pinayuhan pa siya na kung may desisyon na siya, mas mabuting ayusin ito agad dahil mas lalaki lamang ang problema kapag tumagal ang pagbubuntis. Likas na tumutol sa loob si Minji sa mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang ina. Lasing daw ito, kaya agad siyang nagpunta sa bar upang sunduin. Ngunit tumanggi ang kanyang ina na magpasuporta at iginiit na kaya nitong umuwi mag-isa. Hindi napigilan ni Minji na pagsabihan ang kanyang ina dahil palagi itong ayaw umasa sa iba at nagdudulot ng pag-aalala sa pamilya. Sa galit, tinanong siya ng kanyang ina kung kasalanan ba nito ang pagtataksil ng kanyang ama noon. Lumuluha si Minji habang sumasagot, sinasabing kung siya man ay maging ina balang araw, hinding-hindi siya magiging tulad nito.
Ang matagal na hinanakit sa pagitan nilang mag-ina ay patuloy na nagpapahirap kay Minji sa loob ng maraming taon. Naupo siya sa gitna ng kalsada at umiyak ng todo, hindi alam kung paano babaguhin ang kanyang sitwasyon. Nakita ni Jungwoo ang lahat ng ito. Hindi niya inakala na ang babaeng tila matatag at matapang ay nagtatago pala ng napakaraming sakit sa loob. Pag-uwi niya, patuloy pa rin niyang iniisip si Minjae, hindi niya alam na ang kanyang hipag at tiyuhin ay nagsasabuatan upang gamitin ang bata at alisin siya sa pagiging tagapagmana ng kumpanya. Nagpatawag si Jungwoo ng pulong upang ilunsad ang bagong linya ng beer ng kumpanya. Ngunit naglabas ang kalabang kumpanya ng halos kaparehong plano at nauna pa silang maglabas ng produkto. Dahil dito, may mga empleyadong naghinala na si Minji ang nagkopya upang makakuha ng puntos at mapili para sa pag-aaral sa Germany. Agad na nagpaliwanag si Minjae. Sinabi niyang matagal siyang nag-overtime upang matapos ang proyekto at alam niyang tiyak na mahuhuli ang pangungopya, kaya hindi niya gagawin yon. Dumiretso siya kay Jungwoo upang linawin ang lahat. Mariin niyang sinabi na wala siyang kinopya at nangakong lulutasin niya ang problema. Hiniling din niyang siya na lamang ang parusahan at huwag idamay ang kanyang team. Hindi napigilan ni Jungwoo na pagalitan siya dahil sa pagiging matigas ang ulo. Ayaw nitong humingi ng tulong at gusto niyang akuin ang lahat mag-isa. Sa galit, inutusan niya si Minji na gumawa agad ng bagong plano at i-report ang progreso sa kanya. Ibinuhos ni Minji ang lahat ng lakas upang gumawa ng bagong proposal, ngunit isang sulyap lamang ang ginawa ni Jungwoo at pinabalik niya ito upang ayusin muli. Nang paalis na siya, nagmamadaling tinanong ni Minji kung ano ang mali. Bigla siyang itinaboy ni Jungwoo na parang nasaktan. Napansin ni Minji ang kakaibang reaksyon nito at humingi ng paumanhin sa paghawak sa kanya ng biglaan. Malamig na pinaalalahanan ni Jungwoo si Minji na hindi sapat ang pagiging mabilis. Mas mahalaga ang pagiging maingat at sigurado sa bawat hakbang. Pagbalik sa opisina, napagtanto ni Jungwoo na medyo nasobrahan siya sa kanya. Nag-alala siyang baka hindi man lang ito nakakain ng tanghalian, kaya bumili siya ng pagkain at hinanap ito. Ngunit nadatnan niyang masayang nagkukwentuhan si Minji at Yo Sung-ho. Ang pagiging malapit nila ay nagdulot ng paninibugho sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na ipinapasa ni Minji ang binagong plano, ngunit palagi itong ibinabalik. Naghinala ang sekretarya na sinasadya ito ni Jungwoo bilang ganti dahil tumatanggi si Minji sa tulong nito. Ipinaalala rin niya na buntis si Minji at pinapasan pa ang paratang ng pangungopya, kaya tiyak na labis na itong nahihirapan. Naramdaman ni Jungwoo ang kanyang pagkakamali. Bumili siya ng tsaa para sa mga buntis upang aliwin si Minjae. Nang makita niyang nakatulog ito sa mesa, tahimik niya itong tinakpan ng manipis na kumot at iniwan ang tsaa sa tabi. Dumating din si Yo Sung-ho na may dalang inumin, ngunit nakita niyang may nauna na, kaya tahimik na lamang siyang nanghinayang. Muli, ipinasa ni Minji ang proposal na pinagpuyatan niya. Diretsahang sinabi ni Jungwoo na mula pa sa simula ay mali na ang direksyon niya. Isang malaking proyekto ang hinawakan niya mag-isa, hindi humingi ng tulong, at hindi man lang inalagaan ang sarili niyang kalusugan. Araw-araw na nagpupuyat at nag-o-overtime si Cha Minjae. Malinaw namang may sistema at proseso ang kumpanya, pati na ang malinaw na ranggo ng mga posisyon, ngunit hindi siya kailanman lumapit kay Lee Jungwoo upang humingi ng tulong. Nang mabanggit niya ito, agad niyang napansin ang sariling pag-aalinlangan at dali-daling tumalikod upang umalis. Sa katunayan, matagal nang natuklasan ni Jungwoo sa pamamagitan ng internal system ng kumpanya kung sino ang naglabas ng plano ni Minji sa kalabang kumpanya. Kinagabihan, sinadya niyang hanapin si Minji upang sabihin ang katotohanan. Ngunit hindi pa siya nakapagsalita nang putulin siya ni Minji at sabihing nagsuri na siya ng sarili at napagtanto niyang marami pang pagkukulang ang dati niyang plano. Hindi pa man siya tapos magsalita, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Agad siyang binuhat ni Jungwoo at dinala sa ospital. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng doktor na labis ang naging stress ni Minji kamakailan at dahil nasa unang yugto pa siya ng pagbubuntis, mataas ang panganib ng pagkalaglag. Kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Punong-puno ng pagsisisi si Jungwoo. Inisip niyang ang paulit-ulit niyang pagtanggi at pagbibigay ng pressure ang dahilan kung bakit labis na na-stress si Minjae. Habang hinihintay niyang magising si Minjae, tumawag si Yo Sung-ho sa telepono nito. Sinagot ni Jungwoo ang tawag gamit ang sarili niyang pangalan bilang nobyo ni Minji at binalaan si Sung-ho na huwag na itong tumawag pagkatapos ng alas 7 ng gabi para sa personal na bagay. Nang marinig niya ang boses ni Minjae, agad niyang ibinaba ang tawag at nagkunwaring walang nangyari. Pagkatapos, magkasama nilang pinasuri ang kalagayan ng sanggol. Ipinakita ng doktor ang ultrasound at pinakinggan sa kanila ang tibok ng puso ng bata. Nagkatinginan sila at kapwa nakaramdam ng kakaibang saya. Sa unang pagkakataon, malinaw nilang naramdaman ang ligayang dulot ng pagiging magulang. Habang bumababa sila sa elevator, biglang nagsiksikan ang maraming tao. Agad na pumwesto si Jungwoo sa harap ni Minji upang protektahan siya at bigyan ng maliit na ligtas na espasyo. Pagkalabas ng ospital, nakita ni Minji ang isang buntis na umiinom ng beer at agad niya itong pinaalalahanan. Ipinaliwanag ng babae na non-alcoholic beer iyon at sinabi ring si Jungwoo ang buwan-buwang nagbibigay ng 10 kahon nito sa mga maternity center bilang regalo sa mga ina. Namangha si Minji sa pagiging maalalahanin ni Jungwoo at unti-unting gumanda ang tingin niya rito. Nang lumabas sila, narinig niyang may kausap sa telepono si Jungwoo at sinasabing ang mga ina pagkatapos manganak ang higit na nangangailangan ng emosyonal na suporta dahil kapag masaya ang ina, magiging masaya rin ang bata. Napuno ng init ang puso ni Minjae. Unti-unting nawala ang kanyang takot sa pagbubuntis at panganganak dahil sa pagiging maasahan ni Jungwoo. Pinayuhan siya ni Jungwoo na magpahinga muna ng ilang araw.
Pagbalik niya sa trabaho, narinig niyang nalutas na ni Jungwoo ang issue at naparusahan ang tunay na may sala, kaya nalinis ang kanyang pangalan. Dahil dito, nakaramdam siya ng lubos na seguridad. Matapos ang masusing pag-isip, nagpasya si Minji na isuko ang pagkakataong mag-aral sa Germany. Upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik, nagplano ang kanyang team ng salu-salo. Pinilit siya ng team leader na uminom ng panimulang baso. Hindi siya nakatanggi at tinanggap ito, balak na itago lamang ang alak sa bibig at iluwas sa tamang pagkakataon. Biglang dumating si Jungwoo at sinaway ang nakasanayang pamimilit sa pag-inom. Lumabas si Minji upang magpahangin at sinundan siya ni Jungwoo at isinuot sa kanya ang kanyang jacket. Nagpasalamat si Minji kay Jungwoo sa pagtulong na mahuli ang salarin at sa pagdadala sa kanya sa ospital. Dahil sa presensya nito, naging panatag ang loob niya at nagpasya siyang ituloy ang pagbubuntis. Ngunit nilinaw niyang hindi iyon nangangahulugang papayag siyang magpakasal. Hindi nais ni Jungwoo na doon na lamang matapos ang lahat. Dahil sa kanyang sinabi, naging alanganin ang hangin sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, lumabas ang mga lasing na katrabaho at pilit silang hinila upang magkaraoke. Nahilo si Minji at nakaramdam ng pagsusuka. Sa isang panaginip, nakita ni Minji ang sarili na pumasok sa kumpanya habang biglang inanunsyo sa loudspeaker ang kanyang pagbubuntis. Napalibutan siya ng lahat at tinukso, sinabing inaakit niya ang chairman. Dumating si Jungwoo na may dalang pulang rosas at tinanong kung papayag ba siyang magpakasal. Lantad na ang lahat, ang lihim, ang ama ng bata at ang katotohanan. Nagising siya ng biglaan at napagtantong panaginip lamang iyon. Napahinga siya ng maluwag, ngunit muling sumama ang kanyang pakiramdam at nagsuka siya sa banyo. Nag-alala si Kang Serin at inabot sa kanya ang lugaw, hinikayat siyang kumain. Tinanong siya kung may progreso ba sila ni Jungwoo dahil kung wala, hindi raw ito magdadala ng lugaw ng maaga. Naalala ni Minji ang nangyari kagabi nang muntik siyang magsuka sa harap ng mga kasamahan. Nagtaka ang lahat, ngunit agad dumating si Jungwoo at idinahilang sumakit lang ang tiyan niya dahil sa malamig na pagkain, kaya nailigtas siya sa kahihiyan. Pagkatapos maghiwa-hiwalay ng mga tao, tinanong ni Minji si Jungwoo kung ano ang ibig sabihin ng sinabi nitong ayaw nitong matapos ang lahat doon. Ipinaliwanag ni Jungwoo na ang ibig lamang niyang sabihin ay pananagutan niya ang bata hanggang sa huli. Medyo nakaramdam ng panghihina ng loob si Cha Min-jae, ngunit ikinagaan ng loob niya na iginalang ni Lee Jungwoo ang kanyang desisyon at hindi siya pinilit na tumigil sa trabaho upang magpahinga. Nag-text siya kay Jungwoo upang magpasalamat sa lugaw na dinala nito. Ngunit sumagot si Jungwoo na naparami lang daw ang binili niya, kaya ibinahagi na lamang at hindi na kailangan ang pasasalamat. Nainis si Minji sa sagot nito dahil pakiramdam niya ay parang kahoy si Jungwoo, palaging eksaktong natatamaan ang mga puntong nagpapainis sa kanya. Noong una ay naantig pa siya, ngunit matapos mabasa ang mensahe, pakiramdam niya ay siya lamang ang nag-assume. Samantala, hindi naman alam ni Jungwoo ang kanyang naging epekto at ipinagmamalaki pa ang sarili, iniisip na mahusay ang paraan ng kanyang pagsagot upang hindi magbigay ng pressure. Napansin ng sekretarya na tinitingnan ni Jungwoo ang ultrasound ng sanggol, kaya ipinaliwanag nito na malamang ay nagsisimula ng makaranas ng morning sickness si Min-jae. Kapag malala raw, kahit paglunok ay nakakasuka. Upang maibsan ito, kailangang makahanap ng safe food. Ikinuwento ng sekretarya na dati, ang kanyang kapatid ay gumagamit ng dalandan upang labanan ang hilo at pagsusuka at epektibo raw ito. Dahil dito, maingat na pumili si Jungwoo ng maraming malalaki at matatamis na dalandan upang ibigay kay Min-jae. Ngunit inakala ni Minji na sobra lamang ang binili nito at hinahati lang sa kanya, kaya diretsahan niyang sinabi na hindi siya mahilig sa dalandan. Upang matulungan si Minji sa kanyang pagbubuntis, hinayaan siya ni Kang Serin na gamitin ang kanyang membership card para sa massage. Pinayuhan siyang gamitin ang pangalan nito dahil personal ang card. Habang minamasahe, nakipag-usap si Minji sa babaeng nasa katabing kama. Humanga ang babae sa paraan ng pagsasalita at pag-isip ni Minji at lihim nitong inalala ang pangalang ibinigay niya. Hindi alam ni Minji na ang babaeng iyon ay ang ina ni Jungwoo at lalo niyang hindi alam na isinama na siya sa listahan ng blind date. Pag-uwi, inimbestigahan ng ina ni Jungwoo ang tungkol kay Serin at inakalang perpekto ang lahat ng kondisyon, kaya nagsimula na itong magplano kung paano hihikayatin ang kanyang anak. Samantala, habang nag-uusap si Minji at ang mga kasamahan tungkol sa kanilang mga anak, bigla siyang napaiyak. Kinamuhian niya ang sarili dahil sa pagiging sobrang sensitibo dahil sa pagbubuntis. Upang hindi mapansin ng iba, dali-dali siyang pumasok sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Nakita ito ni Jungwoo at tahimik na inutusan ang isang intern na alamin kung ano ang pinaka-craving ni Min-jae. Nang tanungin, naisip ni Minji ang pritong pansit. Agad namang nag-imbita si Jungwoo ng isang sikat na chef upang magluto sa kumpanya na kunwari ay para sa kapakanan ng lahat. Nang kumuha ng pagkain si Min-jae, sinadya ni Jungwoo na lagyan ang kanyang plato ng lobster. Ngunit nang makita ito ni Min-jae, muli siyang nasuka at tumakbo sa banyo. Nabigo na naman ang kanyang plano. Medyo nadismaya si Jungwoo. Pinayuhan siya ng sekretarya na maging mas matyaga at mas sensitibo. Sumunod siya at bumili ng maraming pulang datils. Noong bata pa siya, madalas siyang sumakit ang tiyan at ginagawan siya ng kanyang ina ng date syrup. Kaya nagluto siya ng sarili niyang syrup upang ibigay kay Min-jae. Nang dalhin niya ito kay Min-jae, nakita niya itong kasama si Yo Sung-ho at umiinom ng biniling inumin nito. Nakaramdam agad siya ng selos. Upang ilayo si Sung-ho, pinuri niya ito bilang masipag at maingat na empleyado at binigyan ng napakaraming ulat na kailangang tapusin mag-isa. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nag-alala si Sung-ho na mababasa si Min-jae kaya nagdala ito ng payong. Ngunit nakita ni Sung-ho na sumakay si Min-jae sa sasakyan ng isang lalaki.
Siya ang naghatid kay Minji pauwi at pinagsabihan itong hindi nagdala ng payong dahil delikado sa buntis ang magkasakit. Ayaw na ni Minji makinig sa kanyang sermon, kaya tinanong niya kung bakit niya siya hinanap. Ibinigay ni Jungwoo ang date syrup at ipinaliwanag na isa-isa niyang pinili ang mga details at ilang beses siyang nabigo bago ito naging maayos. Pagkatapos, marahan niyang inireklamo na uminom pa siya ng murang inumin mula sa ibang lalaki. Naramdaman ni Minji ang tapat na pag-aalala nito at napangiti habang niyayakap ang garapon ng syrup. Pagdating sa bahay ni Minji, tumawag ang ina ni Jungwoo at muling nagplano ng blind date. Agad niya itong tinanggihan, hindi alam na si Minji pala ang napili ng kanyang ina at nagkamali lamang sa pagkakakilanlan. Habang nasa kotse pa, napansin ni Jungwoo na nilalagnat si Minji. Gusto niya itong dalhin sa ospital, ngunit iginiit ni Minji na magpahinga na lamang sa bahay. Inayos ni Jungwoo ang kanyang higaan at nilagyan ng malamig na bimpo ang kanyang noo. Ikinuwento ni Minji na ito ang unang pagkakataon na may nag-alaga sa kanya kapag may sakit siya. Naantig siya, ngunit sinabi niyang ginagawa lamang iyon ni Jungwoo dahil sa bata. Hiniling niyang huwag siyang tratuhin ng sobrang bait upang hindi siya umasa. Napansin ni Jungwoo na hindi siya mahimbing matulog at gusto sana niyang hawakan ang kamay nito upang pakalmahin siya. Ngunit biglang bumalik sa isip niya ang masakit na alaala ng pagkamatay ng kanyang kuya. Kinabukasan, tumawag si Jungwoo kay Minji at sinabing naghihintay siya sa labas upang ihatid siya sa business trip. Nagmamadali siyang nagbihis at lumabas upang sumama sa kanya. Nais ni Lee Jungwoo na mabawasan ang bigat ng trabaho ni Cha Minji, kaya dinala niya ito sa isang hop farm. Ginawa niyang dahilan ang pag-inspeksyon para sa kontrata upang makapagpahinga si Minji sa gitna ng kalikasan. Magkasama silang naglakad at namasyal sa buong sakahan. Nang makita ni Jungwoo na humahanga si Minji sa ganda ng paligid, napangiti siya. Napansin ni Jungwoo na nagasgasan ang paa ni Minji dahil sa mataas na takong, kaya dinala niya ito sa tabing ilog upang magpahinga. Naging masaya si Minji at naglaro na parang bata, sinabuyan si Jungwoo ng tubig habang tumatawa ng malakas at walang alalahanin. Pagsapit ng dapit hapon, nilapitan sila ng mag-asawang may-ari ng sakahan at inalok ng mais na sila mismo ang nag-ihaw upang tikman nilang dalawa. Sinamantala ni Jungwoo ang pagkakataon upang ilatag ang kondisyon sa pagpirma ng kontrata at agad namang pumayag ang kabilang panig. Napaisip si Minji sa tamis ng samahan ng mag-asawang may-ari ng sakahan, isang relasyon na nakakainggit. Para sa kanya, kahanga-hanga ang kasal dahil kaya nitong pag-ingatan ang dalawang tao sa loob ng napakaraming taon, nananatiling tapat at pareho pa rin ang pagtingin sa isa't isa. Naalala ni Jungwoo ang sinabi ng isang tao noon, ang kasal ay ang paghahanap ng taong palaging susuporta sa iyo at ng taong kayang punuin ang kawalan ng kapanatagan sa puso. Dahil sa mga salitang iyon, naalala ni Minji ang kanyang ina. Naisip niya ang kasal ng kanyang mga magulang na kahit nagsimula sa pagmamahalan, maaari ring mauwi sa pagkapuot. Marahil, mula pa sa simula ay hindi na sana yon nagsimula. Tinanong ni Jungwoo kung dahil ba sa kanyang ina kaya ganoon ang pananaw niya. Lumabas na nakita ni Jungwoo kagabi ang mensaheng ipinadala ng ina ni Minji sa kanya. Sinisi ng ina nito si Minji at sinabing sinira raw niya ang buhay nito at hindi raw sana siya ipinanganak. Sinubukan ni Jungwoo na aliwin si Minji at iparamdam na hindi niya dapat dibdibin ang mga salitang nananakit. Wala raw siyang kasalanan. Ngunit nakaramdam si Minji ng matinding hiya na para bang nabunyag ang kanyang pribadong buhay. Kahit ipinaliwanag ni Jungwoo na hindi niya sinasadyang makita ang mensahe, sinisi pa rin siya ni Minji at sinabi niyang huwag itong magpanggap na parang kilalang kilala siya. Para kay Minji, iba ang bigat ng mga salitang iyon. Lumaki si Jungwoo na parang laging maayos ang takbo ng buhay, kaya para sa kanya ay tila hindi ganoon kabigat ang sinabi ng ina. Ngunit para kay Minji, ang pamumuhay kasama at patuloy na pagharap sa kanyang ina ay isang problemang panghabang buhay. Sa pag-uwi nila, naging mabigat at masikip ang hangin sa pagitan nila na para bang ang pintuan ng puso ni Minji na bahagyang bumukas ay muli ring nagsara. Pagdating sa tapat ng bahay, malamig siyang bumaba ng sasakyan. Naramdaman ni Jungwoo na hindi dapat doon magtapos ang lahat. Pagtingala ni Minji, nakita niya si Yo Sung-ho na naghihintay sa labas. Sunod-sunod siyang tinanong nito kung si Jungwoo ba ang ama ng bata. Lumabas na noong uwian, nakita ni Sung-ho sa parking lot ng kumpanya ang sasakyang naghatid kay Minji kagabi. Nakaparada iyon sa espasyong nakalaan para sa chairman. Nang mas pag-isipan niya, napagtanto rin niyang ang boses ng lalaking sumagot noon sa telepono ni Minji ay kapareho ng boses ng chairman. Nang marinig ni Sung-ho na balak ni Minji na ituloy ang pagbubuntis, pinayuhan niya itong pag-isipan ng mabuti. Para sa kanya, si Jungwoo ay isang mayamang makapangyarihan na kayang tapusin ang lahat gamit ang pera at hindi ito tulad ng lalaking tunay na kayang akuin ang lahat ng responsibilidad. Kahit sabihin pang mananagot ito, hindi pa rin naniwala si Sung-ho. Binalaan niya si Jungwoo na huwag paglalaruan si Minji. Mariing itinanggi ni Jungwoo na minamaliit niya si Minji. Sinamantala rin niya ang pagkakataon upang ilabas ang laman ng kanyang puso. Napapansin niyang kapag nakikita niyang ngumiti si Minji sa ibang lalaki, nagagalit siya. Kapag nakikita niyang nahahati si Minji sa pagitan ng trabaho at ng bata, nasasaktan siya. Kapag nakikita niyang umiiyak ito mag-isa, hindi niya kayang magwalang bahala. At dahil sa mga damdaming iyon, napaisip siya kung baka gusto na nga niya si Minji. Ngunit para kay Minji, masyadong malaki ang agwat ng kanilang katayuan at pinagmulan. Naniniwala siyang kung magmamahalan sila, siya ang tiyak na masasaktan sa huli at posibleng madamay pa ang batang dinadala niya. Kaya nagpasya siyang sabihin kay Jungwoo na kalimutan na lamang ang kanyang pag-amin at huwag na muling banggitin ang mga salitang may kinalaman sa damdamin. Pag-uwi niya, hindi pa rin mapakalma ni Minji ang kanyang tibok ng puso.
Habang mas pinipilit niyang huwag isipin si Jungwoo, mas lalo itong nananatili sa kanyang isipan. Upang maiwasan ang pagiging awkward sa trabaho, sinadya niyang iwasan si Jungwoo sa kumpanya. Napansin ni Jungwoo ang pagbabago ng kanyang kilos at napagtanto niyang nakapagbigay siya ng malaking pressure kay Min-jae. Lumapit siya rito at tapat na sinabi na kung nakadaragdag ng bigat ang kanyang damdamin, handa siyang itago o kahit bawiin ito. Ang hiling lamang niya ay huwag na sana siyang iwasan ni Min-jae dahil nais niya itong laging makita. Tinamaan ang puso ni Min-jae sa katapatan ni Jungwoo. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tawag ng sekretarya. Mabilis siyang hinila ni Jungwoo upang umiwas. Parang nagkakaintindihan, sabay silang napapikit. Nang halos magdikit na ang kanilang mga labi, biglang natauhan si Min-jae. Itinulak niya si Jungwoo at tumakbong palayo. Pag-uwi niya, paulit-ulit na naalala ni Min-jae ang pag-amin ni Jungwoo. Tuluyan na nahulog ang kanyang puso. Nang muli niya itong makita sa opisina, napansin niya ang kakaibang dating nito, ang tangkad, ang gwapong mukha, at maging ang mga ugat sa braso nito ay puno ng nakamamatay na alindog para sa kanya. Samantala, matapos mamatay ang asawa, ang hipag ni Jungwoo ay puno ng galit sa kanya at nais siyang pabagsakin. Nang makita nitong matatag na ang posisyon ni Jungwoo sa kumpanya, nakipagsabuatan ito sa tiyuhin ng pamilya upang isangkot ang sikat na brand ambassador sa isang iskandalo ng pagmamaneho habang lasing. Mabilis na kumalat ang balita at naging trending. Dahil dito, pinuna ng matindi ang kumpanya. Bumagsak ang export order sa Timog Silangang Asya at umabot sa $8 milyong ang lugi. Dahil sa galit ng board of directors, binalaan ng ama ni Jungwoo ang anak na kung hindi niya maayos ang issue, mahihirapan siyang manatili sa kumpanya. Agad na nag-utos si Jungwoo na humanap ng bagong ambasador na may malinis na reputasyon at matapos ang commercial shoot sa loob ng 4 na araw. Nagpulong ang team at nagmungkahi ng mga posibleng artista. Habang pinag-uusapan ang sexy na imahe, biglang pumasok sa isip ni Min-jae si Jungwoo, ang matipunong braso at gwapong mukha nito. Dahil sa kawalan ng konsentrasyon, nabanggit niya ang pangalan ni Jungwoo. Inakala ng lahat na iminumungkahi niya itong maging ambasador. Natuwa ang team leader at inutusan siyang gumawa agad ng plano. Nang makita ni Jungwoo ang proposal na siya ang magiging ambasador, nagulat siya at tinanong ang sekretarya kung sino ang nakaisip ng ganoong ideya. Ipinatawag si Min-jae at ipinaliwanag na siya ang nagmungkahi. Aminado siyang noong marinig niya ang salitang sexy, si Jungwoo ang unang pumasok sa isip niya. Tinanggap ni Jungwoo ang alok, ngunit may kondisyon siyang inilatag. Matapos magkasundo, sinimulan nila ang abalang schedule ng shooting. Gayunman, napansin ng direktor na masyadong matigas ang ekspresyon ni Jungwoo at hindi natural ang kanyang ngiti. Habang nawawala ng pasensya ang direktor, humiling si Min-jae ng 10 minutong pahinga. Dinala niya si Jungwoo sa balkonahe at ipinakita kung paano ngumiti ng natural. Dahil sa kanyang malikot at kaibig-ibig na kilos, napatawa niya si Jungwoo at tuluyang napangiti mula sa puso. Sinamantala ni Min-jae ang pagkakataon upang tulungan siyang mag-practice pa. Unti-unting naging natural ang kanyang mga ngiti at poses. Naging matagumpay ang shooting. Kinagabihan, ipinadala ng sekretarya sa kanilang dalawa ang mga kuhang litrato kung saan magkatabi silang nakangiti sa balkonahe. Pareho silang napangiti at sabay na iningatan ang larawan. Makalipas ang ilang araw, lumabas sa malalaking screen ang commercial ni Jungwoo. Dahil sa kanyang kaakit-akit na itsura at husay sa kamera, dumami ang kanyang babaeng tagahanga. Ang kanyang personal na pagharap sa krisis ay nagpalakas din sa reputasyon at imahe ng kumpanya. Nabigo ang mga plano ng hipag ni Lee Jungwoo at sa halip na magtagumpay ay siya pa ang napahamak. Nang makita niyang puno ng papuri ang balita tungkol kay Jungwoo, nagalit siya ng husto at binasag ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Nang malaman niyang si Cha Min-jae ang nagmungkahi ng planong gawing endorser si Jungwoo, ibinuhos niya ang lahat ng galit kay Min-jae at lalong nagtanim ng sama ng loob laban dito. Samantala, bumaba si Min-jae sa cafe sa ibaba ng gusali. Habang naghihintay, pumasok din si Jungwoo. Napansin ni Min-jae na halos lahat ng babae sa paligid ay nakatingin kay Jungwoo at bigla siyang nakaramdam ng matinding selos. Dahil dito, nang kausapin siya ni Jungwoo, may halong panunuya ang kanyang tono. Tila masyado raw itong masaya, marahil dahil dumami ang mga tagahanga nito. Mas lalo raw sigurong masaya kung may naiinggit. Mariing itinanggi ni Min-jae ang kanyang selos at iginiit na ordinaryong magkatrabaho lamang sila. Ipinaalala naman ni Jungwoo ang kanilang napagkasunduan noon. Lumabas na ang kondisyon niya sa pagtanggap bilang endorser ay ang pagsama niya kay Min-jae sa susunod na prenatal checkup. Medyo nabahala si Min-jae dahil baka makilala si Jungwoo at magdulot iyon ng problema. Tiniyak naman ni Jungwoo na magsusuot siya ng mask at sombrero upang matakpan ang sarili. Ngunit dahil sa tangkad, matangos na ilong, at malalalim na mata nito, mahirap pa ring hindi mapansin. Nang mapagtanto ni Min-jae na nasabi niya ang laman ng kanyang isip, nahiya siya at gusto na lamang magtago. Pagbalik sa opisina, narinig niyang patuloy na pinupuri ng mga kasamahan si Jungwoo at hindi niya mapigilang makaramdam ng kaunting pagmamalaki. Biglang may isang babaeng empleyado ang nagkwento tungkol sa kaibigang ikinasal sa isang napakayamang lalaki matapos mabuntis. Dahil dito, naging magulo ang isip ni Min-jae. Nag-alala siya na baka balang araw, kapag nalaman ang tunay na pagkatao ng ama ng kanyang anak, pag-isipan siya ng masama ng mga tao at sabihin ginamit niya ang bata para umangat sa buhay. Kinabukasan, dahil sa tagumpay ng patalastas, unti-unting bumuti muli ang presyo ng stocks ng kumpanya. Maging ang partner sa Thailand na dating umatras ay muling pumirma ng kontrata. Maayos na sana ang lahat, ngunit biglang dumating ang hipag ni Jungwoo sa kanyang opisina ng walang paanyaya. Mariin niyang sinisi si Jungwoo, sinasabing dahil umano sa kanya, kaya namatay ang kanyang asawa matapos mahulog sa bangin.
Para sa kanya, hindi raw karapat-dapat si Jungwoo sa kaligayahan. Tinakot pa niya ito na kapag nalaman ng buong kumpanya na buntis si Minji sa anak niya, tiyak na magiging katawa-tawa ito. Lubos na nasaktan si Jungwoo sa mga salita ng hipag, ngunit pinigil niya ang sarili at tinapos ang pagpirma ng kontrata sa partner sa Thailand. Matapos ang matagumpay na seremonya, iniabot ng partner ang kamay upang makipagkamay. Naalala ni Jungwoo ang mga sumpa ng hipag at nag-atubili. Upang hindi masira ang relasyon, marahan niyang inabot ang kamay ng kausap. Pagkatapos nito, mabilis siyang pumasok sa elevator. Nang magsara ang pinto, muling bumalik sa kanyang isipan ang malulupit na alaala, ang pagbagsak ng kanyang kuya sa bangin at ang matinding pagdadalamhati ng kanyang hipag sa libing. Para itong bangungot na paulit-ulit siyang pinahihirapan. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Sa tindi ng sakit, halos hindi siya makatayo at nahirapan siyang huminga. Nang bumukas ang pinto ng elevator, nakita siya ni Minji at agad nitong napansin ang kakaibang kalagayan niya. Tulad ng taong nalulunod na nakakapit sa huling pag-asa, mahina siyang sumandal sa balikat ni Minji. Oras na yun ng uwian at patuloy pang bumababa ang elevator. Hindi magtatagal ay papasok ang maraming empleyado. Upang hindi mahalata ang kanilang sitwasyon, agad na pinindot ni Minji ang emergency button ng elevator. Pagkatapos, mahinahon niyang tinuruan si Jungwoo kung paano kontrolin ang kanyang paghinga hanggang unti-unti itong kumalma. Sa tulong ni Minji, mabilis na nakaahon si Jungwoo mula sa bigat ng bangungot na bumalot sa kanya. Nais sana ni Jungwoo na ipaliwanag ang nangyari, ngunit bago pa siya makapagsalita, inanyayahan na siya ni Minji na maghapunan. Nagpunta sila sa paborito nitong restoran ng Samyetang. Muli, sinubukan ni Jungwoo na magpaliwanag, ngunit maingat siyang pinigilan ni Minji at iniba ang usapan. Alam ni Minji na bawat tao ay may mga lihim at pasaning hindi madaling ibahagi, tulad ng masalimuot na relasyon niya sa kanyang ina, isang ugnayang puno ng banggaan, ngunit may lihim na pagnanais pa rin ng pag-aruga. Sinabi niya kay Jungwoo na maaari itong maging komportable sa harap niya, hindi kailangang mapilitan, at hindi rin obligadong sabihin ang lahat. Ang mga salitang iyon ay agad na nagpagaan sa puso ni Jungwoo. Nang gabing iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Minji na may pag-aalala. Naniniwala itong pagkatapos kumain ng samyetang, siguradong makakatulog siya ng mahimbing. Tinitigan ni Jungwoo ang mensahe at tahimik na ibinaba ang hawak niyang gamot pampatulog. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho, napapangiti siya habang binabasa ang mensahe ni Minji. Ngunit bigla niyang naalala ang isang bagay na hindi kanais-nais. Sa pader ng restoran ay puno ng mga mensaheng iniwan ni Minji at Yoo Sung-ho sa loob ng maraming taon. Hindi minsan o 2 beses lamang silang nagpunta roon, marami silang alaala sa lugar na yon. Nang maisip niyang si Sung-ho ang matagal ng kasama ni Minji roon, agad siyang nakaramdam ng matinding selos. Pagdating niya sa kumpanya, nakita niyang magkasamang pumasok sina Minji at Sung-ho. Nagtagpo ang kanilang mga tingin at agad na itinuring ng bawat isa ang isa bilang karibal. Si Sung-ho ang unang nagsalita. Ipinagmalaki niyang siya mismo ang sumundo kay Minji sa bahay at ipinaalala pa na maaari na silang bumisita muli sa paborito nilang kainan dahil nakalabas na sa ospital ang may-ari. Hindi naman nagpahuli si Jungwoo at agad na pinaalala kay Minji ang naka-schedule nilang prenatal check-up sa linggong iyon at tiniyak na susunduin niya ito sa tamang oras. Nararamdaman ni Minji ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Mabuti na lamang at dumating ang elevator sa kanilang palapag, kaya mabilis siyang lumabas upang makatakas sa mabigat na sitwasyon. Naiwan ang dalawang lalaki at tuluyan na silang nagharap. Tahasang sinabi ni Sung-ho kay Jungwoo na gusto niya si Minji at balak niya itong ligawan. Agad namang tumugon si Jungwoo na nagkakamali si Sung-ho at pinaghahalo ang pagkakaibigan at pag-ibig. Sumagot si Sung-ho na si Jungwoo ang nalilito at tinatawag lamang na pag-ibig ang responsibilidad. Sa huli, nagkasundo silang magkaroon ng patas na kompetisyon, pansamantalang isantabi ang kanilang posisyon sa trabaho at maglaban bilang dalawang lalaki. Sa unang round, narinig nilang nagrereklamo si Minji na masakit ang kanyang balikat at likod. Agad siyang binigyan ni Sung-ho ng mamahaling massage device, samantalang si Jungwoo naman ay nagpakabit ng massage chair sa bawat opisina bilang benepisyo ng mga empleyado. Sa ikalawang round, binilhan siya ni Jungwoo ng malamig na lemon juice, ngunit iginiit ni Sung-ho na mas mabuti ang mainit na lemon tea dahil nakababawas ito ng stress at mabuti sa tiyan. Narito si Minji sa dami ng dala at dali-daling umalis habang patuloy na nagtatalo ang dalawang lalaking tila mga bata. Sa ikatlong round, narinig nilang nais ni Minji kumain ng hoy mula sa pohang. Agad umorder si Sung-ho ng pinakamahal at pinakamasarap na ho sa lungsod. Ngunit mas determinado si Jungwoo, direkta siyang lumipad patungong pohang upang bumili ng sariwang hoy na bagong hango mula sa dagat at inihanda agad doon. Masaya nilang iniharap ang mga pagkain kay Minji, umaasang pipiliin nito ang kanila. Ngunit hindi na ito nakatiis sa kanilang pambatang asal. Hindi niya tinanggap ang alinman at pinalaya silang dalawa palabas ng opisina. Hindi na kinaya ng sekretarya ang kanilang patuloy na selos at bangayan, kaya nag-organisa ito ng inuman upang magkaayos sila. Subalit ang inaasahang pag-aayos ay nauwi lamang sa isang matinding paligsahan sa pag-inom. Muli nilang ginamit ang alak upang pagdesisyonan kung sino ang mas lamang. Si Yoo Sung-ho ang unang umatake. Direkta niyang sinabi na ang namagitan kina Lee Jungwoo at siya Minji ay isang gabing relasyon lamang at hindi kailanman maihahambing sa 15 taon na samahan nila ni Minji. Alam niya kung ano ang paboritong kainin ni Minji, kabisado niya ang mga hilig nito at ang mga lugar na madalas nitong puntahan, mga bagay na hindi alam ni Jungwoo. Dahil napunta siya sa alanganin, nag-utos si Jungwoo na magdala pa ng alak. Determinado siyang malampasan si Sung-ho kahit sa presensya at tapang man lamang. Nang bumalik ang sekretarya mula sa banyo, pareho na silang halos wala sa sarili sa sobrang kalasingan.
Habang inaalalayan ng sekretarya si Sungho pauwi, si Jungwoo naman ay hilo at litong-lito, ngunit nagpumilit pang pumunta sa bahay ni Minjae. Dala-dala niya ang kung ano-anong pagkain at sunod-sunod na tinanong si Minjae kung ano ba talaga ang gusto nitong kainin, ano ang mga hilig nito, at saang mga lugar ito madalas pumunta. Hindi niya matanggap na lahat ng iyon ay alam ni Sungho, samantalang siya ay walang kaalam-alam. Pinagalitan sila ni Minjae at sinabing para lamang silang mga batang naglalaban dahil sa pride. Kung magpapatuloy pa sila sa ganoong kaguluhan, madaling mabubunyag ang relasyon nila ni Jungwoo, at kapag nangyari iyon, siya lamang ang mapupulaan. Mariing sumagot si Jungwoo na hindi mangyayari ang mga kinatatakutan niya. Siya ang sasalo at mananagot sa lahat. Dahil sa sobrang kalasingan ni Jungwoo, napilitan si Minjae na alalayan ito papasok at ihiga sa sofa. Sinabihan niya itong matulog muna at hintayin ang sekretarya. Pagkatapos, tatayo na sana siya upang bumalik sa kanyang kwarto, ngunit hinila ni Jungwoo ang laylayan ng kanyang damit at nakiusap na manatili pa siya kahit 5 minuto. Habang wala sa wisyo, ikinuwento ni Jungwoo ang unang pagkikita nila, ang araw na sabay silang nagtawanan, sabay na tumakbo at sabay na nag-enjoy. Bawat sandali raw ay hindi niya malimutan. Sigurado siya na ang nararamdaman niya para kay Minjae ay hindi lamang responsibilidad kundi tunay na pagtingin ng isang lalaki sa isang babae. Nangako siyang anuman ang mangyari, hindi niya hahayaang mag-isa si Minjae sa pagharap sa problema. Labis na naantig ang puso ni Minjae. Tahimik niyang minasdan ang mukha ni Jungwoo habang ito ay nakatulog at may matamis na damdaming sumibol sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nang magising si Jungwoo, ipinaalala ng sekretarya ang mga kabaliwang ginawa niya kagabi. Noon lamang niya lubos na naalala ang kanyang mga sinabi at ginawa at napagsisihan niya ang pagkawala ng kontrol sa harap ni Minjae. Sa araw ding iyon, muling pinuntahan ng ina ni Minjae ang kanyang anak. Inakala ni Minjae na nais nitong makipag-ayos, ngunit agad siyang inutusan na ipalaglag ang bata. Nang tumanggi siya, pinilit siyang sabihin kung sino ang ama at inutusan siyang pakasalan ito. Nagpigil ng luha at galit si Minjae at iginiit na siya mismo ang ayaw magpakasal. Nagalit ang kanyang ina at sinabi na kung magpapatuloy siya sa ganoong landas, puro trahedya lamang ang haharapin niya. Dumating ang araw ng prenatal check-up. Nag-text si Jungwoo kay Minjae at sinabing sabay silang pupunta pagkatapos ng trabaho. Ngunit biglang pumasok ang sekretarya at nagsabing may nangyari sa chairman. Agad na tumakbo si Jungwoo sa ospital. Ayon sa doktor, maaaring nakaranas ang chairman ng matinding pagkabigla o stress kaya na-overload ang kanyang puso. Bagamat naligtas siya, humina ang function ng kanyang puso. Kapag naulit ito, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Tinanong ni Jungwoo ang kanyang ina kung bakit biglang nahimatay ang ama, ngunit wala rin itong alam. Hindi nila alam na bago iyon ay nagkita ang chairman at ang hipag ni Jungwoo. Nagbanta ang hipag na ilipat sa pangalan nito ang Tehan Liquor Company, iginiit na yon ang dapat minana ng kanyang yumaong asawa. Nang tumanggi ang chairman, nagbanta itong gagamit ng ibang paraan upang pilitin siya. Samantala, nakita ni Sungho si Minjae na mag-isa sa obstetrics hospital. Habang naghihintay si Minjae, nakatanggap lamang siya ng mensahe mula kay Jungwoo na hindi ito makakarating dahil may mahalagang lakad. Sa gitna ng kanyang pagkadismaya, biglang dumating si Sungho. Napansin ng ina ni Jungwoo na panay ang tingin nito sa orasan at hinimok siyang asikasuhin ang sarili niyang lakad. Kaya agad na tumakbo si Jungwoo papunta sa ospital at nag-text na malapit na siya. Ngunit pagdating niya, nakita niyang si Sungho ang nasa tabi ni Minjae at pinahiram pa ito ng jacket bago sila pumasok sa check-up room. Kasabay nito, natanggap niya ang mensahe ni Minjae na tapos na ang check-up at hindi na niya kailangang pumunta. Naintindihan niya iyon bilang senyales na hindi siya kailangan, kaya malungkot siyang umalis. Sa katotohanan, pagkatapos mag-reply si Minjae, tumingin siya sa pintuan ngunit hindi nakita si Jungwoo. Ayaw lamang niyang mag-alala ito kaya sinabi niyang tapos na ang check-up. Pag-alis sa ospital, nagpunta sina Minjae at Sungho sa paborito nilang tteokbokki stall. Ang pamilyar na lasa ay nagbalik ng alaala ng kanilang kabataan. Napabuntong hininga si Minjae at sinabing kung makababalik siya sa nakaraan, mas magsisikap siyang mag-aral. Tinanong niya si Sungho kung ano ang nais nitong gawin kung may pagkakataong bumalik sa nakaraan. Nag-ipon ng lakas ng loob si Sungho at sinabing ang una niyang gagawin ay magtapat ng nararamdaman kay Minjae. Pinagsisisihan niyang huli na niyang naunawaan ang kanyang damdamin. Sa loob ng maraming taon, hindi raw siya tumigil sa pagmamahal dito. Nais niyang maging taong aalalay kay Minjae at sa anak nito. Naguluhan ang puso ni Minjae. Dati ay inisip niyang baka maaari silang magkatuluyan ni Sungho, ngunit huli na ang lahat. May puwang na sa kanyang puso si Jungwoo. Samantala, galit pa rin si Jungwoo sa isiping si Sungho ang sumama kay Minjae sa check-up. Hindi niya alam na si Minjae naman ay nasasaktan dahil hindi na ito nag-reply matapos niyang mag-text. Pakiramdam ni Minjae ay hindi man lang nagtanong si Jungwoo tungkol sa resulta ng check-up na para bang wala itong pakialam sa kanya at sa bata. Pareho silang may tampo at nagkataong nagkita sa elevator. Dahil pareho silang mainit ang ulo, nagpalitan sila ng masasakit na salita at naghiwalay ng hindi maayos ang loob. Sa tanghalian, nakita ni Minjae si Jungwoo na kumakain na may malamig na ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang nasasaktan, ngunit tila ito pa ang galit. Eksakto namang nag-text si Kang Serin at humingi ng kopya ng ultrasound photo. Ipinadala iyon ni Minjae, ngunit sa hindi inaasahan, kay Jungwoo niya na ipadala ang larawan. Agad niya itong binawi. Kasabay nito, nakita ni Minjae na kinuha ni Lee Jungwoo ang kanyang telepono upang tingnan ang mensahe. Inakala niyang nakita na nito ang ultrasound photo bago pa niya iyon mabawi. Ngunit nang buksan ni Jungwoo ang mensahe, abiso lamang na hindi maipakita ang nilalaman ang kanyang nakita.
Inisip niyang baka kailangan pa itong mag-load, kaya binalak niyang tingnan muli mamaya. Ngunit bago pa niya magawa iyon, nabawi na ang mensahe. Ipinaliwanag ng sekretarya na marahil ay nagkamali lamang ng padala si Minji kaya ito nabawi. Labis na na-curious si Jungwoo kung para kanino ba talaga ang mensaheng iyon at bakit sa kanya napunta. Napansin ng intern na tila may hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan niya si Jungwoo sa bahay upang alamin kung ano ang nangyari. Ibinuhos ni Jungwoo ang kanyang saloobin tungkol kay Yoo Sung-ho na palaging nasa tabi ni Minjae. Ayon sa intern, anuman ang mangyari, si Jungwoo pa rin ang ama ng bata, at sa matibay na katayuang iyon, hindi siya dapat umatras. Samantala, si Minji ay nagrereklamo kay Kang Serin na malinaw namang nakita ni Jungwoo ang ultrasound photo, ngunit nagkunwaring walang alam. Marahil ay wala talaga itong pakialam sa kanya at sa batang dinadala niya. Ramdam ni Serin ang kanyang pagkadismaya at diretsahang sinabi na nagsisimula na siyang umasa kay Jungwoo. Ngunit mas mataas ang inaasahan, mas masakit ang kabiguan. Upang maayos ang alitan ni Minji at Jungwoo, nagplano ang intern at ang sekretarya na maging tulay ng dalawa. Palihim nilang inayos ang isang plano. Inanyayahan ng intern si Minji na manood ng scene at dinala naman ng sekretarya si Jungwoo roon. Nagkunwari silang nagkataong pareho ang pelikulang nabilhan nila ng tiket at magkatabi pa ang upuan sa harap mismo ni Minji at Jungwoo. Dahil may oras pa bago magsimula ang pelikula, nagmungkahi silang pumunta muna sa arcade. Pagdating doon, hinati nila ang grupo sa dalawang koponan at syempre, napunta sa isang team sina Minji at Jungwoo. Sa unang laro ng basketball shooting, hindi nila napigilang maalala ang unang pagkakataon na naglaro sila nito ng magkakilala. Nakita ng dalawang tagatulong na may bahagyang awkwardness pa rin sa pagitan nila kaya nag-aya pa sila ng panibagong laro. Habang tumatagal, mas nalulubog sila sa kompetisyon. Nang makita ni Minji na nahihirapan si Jungwoo, agad niya itong tinulak palayo at siya mismo ang sumalo ng laro. Nang manalo sila, napayakap sila sa isa't isa sa sobrang tuwa. Ngunit nang maalala nilang may tampuhan pa sila, agad silang naghiwalay. Sa sinehan, sinadya ng intern at sekretarya na umupo sa pagitan nila upang hindi sila magkalapit. Tanging mga sulyap lamang ang kaya nilang ibigay sa isa't isa. Nang mapanood nila ang eksenang naglalakbay ang mga bida, pareho nilang naalala ang masasayang alaala sa pagbisita nila noon sa beer factory. Pagkatapos ng pelikula, nagmungkahi ang sekretarya na kumain ng samgyupsal. Nang hindi napapansin ng dalawa, hinila ni Jungwoo si Minji palayo. Umakyat sila sa bundok upang magpahangin at doon tuluyang nag-usap. Hindi na napigilan ni Minji ang sarili at tinanong kung bakit nakita na nga nito ang larawan, ngunit nagkunwari pang hindi. Nagkamali ng akala si Jungwoo at inisip na si Sung-ho ang tinutukoy niya, kaya direkta niyang sinabi na hindi niya kayang pag-usapan iyon. Lalong nagreklamo si Minji at sinabing akala niya ay magugustuhan pa nga nito ang bagay na iyon. Sagot ni Jungwoo, hindi niya kailanman magugustuhan si Sung-ho. Sa huli, napagtanto nilang magkaiba pala ang kanilang tinutukoy. Nang malaman ni Minji na hindi pala nabuksan ni Jungwoo ang larawan noon, naunawaan niyang nagkamali siya ng akala. Inilabas niya ang ultrasound photo at ipinakita ito kay Jungwoo. Masiglang nagsimulang magplano si Jungwoo para sa kinabukasan ng bata, maaaring mag-aral ng sayaw, maaaring maging modelo. Ano man ang gustuhin ng anak, susuportahan niya ito upang matupad ang pangarap nito. Tinanong ni Minji kung bakit kanina pa nito nabanggit si Sung-ho. Nais sana ni Jungwoo na sabihin na pumunta rin siya noon sa ospital, ngunit pinigilan niya ang sarili at sa halip ay inaya na lamang si Minji na pagmasdan ang tanawin sa gabi. Kinabukasan sa trabaho, hindi napigilan ni Jungwoo ang sarili at nilapitan si Minji upang tanungin kung bakit si Sung-ho ang isinama nito sa ospital. Ngunit bago pa siya makapagtanong, lumapit si Sung-ho at hinawakan ang kamay ni Minji upang ipakita ang kanyang damdamin. Nang makita ni Jungwoo ang dalawa na magkahawak kamay at magkasamang umalis, para siyang nagising sa isang masakit na katotohanan. Pagdating ni Minji at Sung-ho sa beer factory, nakita nila si Jungwoo na kakababa lamang mula sa kotse. Nang tanungin kung bakit naroon, nagsinungaling si Jungwoo at sinabing nagkataon lamang na may lakad siya sa malapit kaya dumaan na rin. Sa buong inspeksyon, hindi maalis ang tingin niya kay Minji. Ngunit ang mas lalong tumimo sa kanya ay ang katotohanang mas marami silang pinag-uusapan ni Sung-ho at tila mas magaan ang loob nila sa isa't isa. Magkasabay at magkasundo ang kilos ni Minji at Yoo Sung-ho, maging ang kanilang mga hakbang ay tila magkatugma. Kusang sinabi ni Sung-ho kay Lee Jung-woo na nagtapat na siya ng damdamin kay Minji at may kumpiyansa siyang kaya niyang akuin ang buhay nito at ng bata. Gumanti si Jung-woo at sinabing ang ginagawa ni Sung-ho ay panghihimasok sa relasyon nila ni Minji. Sagot naman ni Sung-ho, hindi siya ang sumingit kundi si Jung-woo. Sa sandaling iyon, dumating si Minji na may dalang mga gulay para ihawin at binanggit na naghugas siya ng maraming bell pepper na paborito ni Sung-ho. Nakita ni Jung-woo ang pagiging malapit ng dalawa at hindi niya maitago ang pagkainis. Lalo pa siyang nainis ng subuan ni Sung-ho si Minji sa harap niya. Ang mga kasamahan nila, na walang kamalay-malay sa tensyon sa pagitan ng tatlo, ay nagsabing bagay na bagay sina Minji at Sung-ho. Hindi na nakatiis si Jung-woo at umalis na may madilim na mukha. Napansin ni Minji ang biglang lamig ng aura ni Jung-woo kaya hinabol niya ito at nagtanong. Doon inamin ni Jung-woo na pumunta siya noon sa ospital at nakita si Sung-ho sa tabi nito. Inakala raw niyang siya ang kailangan ni Minji, ngunit mukhang hindi pala. Sa tampo, sinabi niyang gaya ng napagkasunduan nila noon, hindi niya pakikialaman kung sino ang gusto ni Minji at tutuparin na lamang ang pangako niyang poprotektahan siya at ang bata sa sarili niyang paraan. Pagbalik sa Seoul, nagpunta si Sung-ho sa isang restaurant para makipagkita sa kliyente at narinig niya ang mga waiter na nag-uusap na ang direktor ng Tehan Liquor Company ay darating doon para sa isang blind date.
Nang makumpirma niyang si Jungwoo iyon, agad niyang ipinaalam kay Minji at tinanong kung pagkatapos nito ay may pakialam pa ba siya kay Jungwoo. Hindi na mapakali si Minji at agad sumakay ng taxi papunta sa lugar. Samantala, naloko si Jungwoo ng kanyang ina na akala niya ay simpleng hapunan lang nilang mag-ina. Nang makita niya ang mag-ama ng kaibigan ng kanyang ina, sa kanya napagtantong isa pala itong blind date. Sa parehong oras, hinal na dumating si Minji sa restaurant. Naalala niya ang sinabi ni Kang Serin na habang mas mataas ang inaasahan, mas masakit ang kabiguan, kaya muntik na siyang umatras. Ngunit bago pa siya makaalis, hinawakan ni Jungwoo ang kanyang kamay at tinanong kung bakit siya naroon. Doon tuluyang inamin ni Minji ang kanyang nararamdaman. Pinakiusapan niya si Jungwoo na huwag nang tumuloy sa blind date dahil gusto na niya ito. Hindi na napigilan ni Jungwoo ang matinding damdaming sumiklab sa kanyang puso at hinalikan niya si Minji ng buong lalim. Doon nila opisyal na kinumpirma ang kanilang relasyon. Habang inihahatid niya si Minji pauwi, paulit-ulit niyang ipinaliwanag na niloko siya ng kanyang ina at wala siyang alam na blind date iyon. Umaasa siyang hindi siya maling maintindihan ni Minji. Pagdating sa tapat ng bahay nito, ayaw pa niyang umalis at natatakot siyang baka magbago ang isip ni Minji kinabukasan. Kaya si Minji na mismo ang humalik sa kanya upang patunayan na totoo ang kanyang nararamdaman. Samantala, hindi masaya ang ina ni Jungwoo. Hindi niya inaasahang may gusto na pala ang kanyang anak at hindi rin niya nagustuhan ang impresyon niya sa babae na hindi ayon sa pamantayan niya. Pinagsisihan niyang hindi niya sinuri ng mabuti ang pagkatao nito noon. Kinabukasan ng umaga, paggising pa lamang ay nagkausap na sina Minji at Jungwoo sa telepono. Hindi sila matigil sa pag-uusap at nais na agad magkita. Sa opisina, magkasabay silang sumakay ng elevator. Nasa gitna nila ang sekretarya at marami pang empleyado sa unahan, ngunit hindi iyon naging hadlang upang magpalitan sila ng mga sulyap. Palihim na nag-text si Jungwoo ng matatamis na salita. Habang tumutunog ang telepono, napatingin ang mga empleyado kung kanino iyon galing. Matalinong ibinintang ni Jungwoo sa sekretarya at pinaalalahanan pa itong isilent ang telepono sa pampublikong lugar. Napailing na lamang ang sekretarya ngunit tiniis iyon alang-alang sa pag-ibig ng kanyang boss. Sa break time, nag-uusap si Minji at ang mga kasamahan tungkol sa pagkain ng merienda. Ilang sandali lang, dumating sina Jungwoo at ang sekretarya dala ang sandamakmak na pagkain, kunwari para sa kapakanan ng mga empleyado. Palihim na inilagay ni Jungwoo sa tabi ni Minji ang espesyal na inihanda para sa kanya, maasim-asim na lemon iced tea at isang cake na may nakasulat na mahal kita. Pinuri ng lahat ang direktor sa pagiging maalaga, ngunit ang intern lamang ang nakakaalam na ang lahat ng iyon ay para kay Minji. Pagkatapos ng tanghalian, inantok si Minji at hindi napigilang humikab. Nasaksihan iyon ni Jungwoo at ngumiti habang binibigkas ng walang tunog ang salitang, "Ang cute mo." Tinukso pa siya ng sekretarya na parang wala sa lugar ang ngiti nito. Diretsahang inamin ni Jungwoo na hindi niya kayang labanan ang alindog ni Minji. Nang mapansin niyang pagod ito, agad siyang naglabas ng emergency notice na pahinga muna ang lahat ng empleyado sa loob ng 2 oras. Namangha ang mga kasamahan ni Minji sa napakagandang benepisyo ng kumpanya. Ngunit nakatanggap si Minji ng pribadong mensahe mula kay Jungwoo na nagbabawal sa kanya na humikab sa harap ng iba dahil masyado raw itong kaakit-akit at tila paglabag sa patakaran. Nagkunwaring nagreklamo si Minji sa lambing. Dahil sa kanyang pamumula at pagkamahiyain, nagsimulang magduda ang mga kasamahan na baka may relasyon na siya. Ang kasamahang minsang nagtukso sa kanya kay Sungho ay inakala pang naging sila na at ayaw ng pag-aksayahan ng oras si Sungho. Kaya nagkita silang dalawa ng pribado. Inamin ni Minji na pumunta siya sa blind date ni Jungwoo at doon niya napagtantong gusto na niya ito. Para sa kanya, hanggang kaibigan lamang si Yo Sungho. Matagal nang kilala ni Sungho si Minji. Alam niyang gusto nito si Jungwoo, ngunit pinili pa rin niyang lumaban hanggang huli. Umaasa lamang si Yo Sungho na hindi puputulin ni Minji ang komunikasyon nila dahil sa lahat ng nangyari. Isang gabi, nag-overtime mag-isa si Minji sa opisina. Dumating si Lee Jungwoo dala ang hapunan upang samahan siya. Habang masiglang ikinukwento ni Minji ang kanyang plano sa trabaho, pakiramdam ni Jungwoo ay lalo itong nagniningning sa kanyang paningin. Hindi niya napigilang mapalapit at muntik na niya itong halikan. Ngunit sa mismong sandaling maglalapat na sana ang kanilang mga labi, may biglang pumasok. Nagulat si Minji at agad hinila si Jungwoo upang magtago. Nang sumilip sila, nakita nilang ang pumasok ay ang team leader at ang sekretarya. Dahil akala ng dalawa ay walang tao, malaya silang naglalambingan. Upang hindi makaabala sa pribadong sandali ng mga ito, hindi na kinuha ni Minji at Jungwoo ang susi ng kotse at palihim na lumabas. Matagal silang hindi makakuha ng taxi. Balak sana ni Jungwoo na tawagan ang sekretarya para dalhin ang susi, ngunit pinigilan siya ni Minji dahil ayaw niyang sirain ang romantikong sandali ng iba. Bigla namang napaatras si Jungwoo na parang nakuryente nang mahawakan siya ni Minji. Naramdaman ni Minji na may kakaiba at magtatanong sana siya, ngunit dumating ang taxi at agad siyang pinasakay ni Jungwoo. Pagdating sa bahay, nais sana ni Jungwoo na magpaliwanag ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Upang bumawi, niyaya niya si Minji na lumabas. Masaya silang namasyal sa mall. Pinili ni Jungwoo ang ilang maternity dresses para kay Minji at walang tigil ang pagpuri na napakaganda nito sa suot. Ngunit bigla nilang nakasalubong ang hipag ni Jungwoo. Ang masayang ngiti sa mukha ni Jungwoo ay tila tinik sa puso ng hipag. Pinagsabihan siya nito na wala siyang karapatang maging masaya at saka kinausap si Minji. Doon lamang nalaman ng hipag na si Minji pala ang kasintahan ni Jungwoo. Nagulat din si Minji nang matuklasan na ang babaeng minsan niyang nakilala ay hipag pala ni Jungwoo at ina ng intern sa kumpanya.
Inusisa ni Jungwoo si Min-jae kung paano ito nakilala ng hipag at ilang beses silang nagkita. Matapos ihatid si Min-jae, dumiretso si Jungwoo sa opisina ng hipag at mariing nagbabala na huwag nitong sasaktan si Min-jae. Sa loob ng maraming taon, sinisi ng hipag ang pagkamatay ng kapatid niya kay Jungwoo. Upang hindi na lumala ang sitwasyon, pinili ni Jungwoo na magtiis, hindi makipag-agawan sa karapatan, at maging tahimik. May plano pa siyang ipasa balang araw ang kumpanya sa anak nitong intern. Ngunit kung gagalawin nito si Min-jae, hindi na siya mananahimik. Sa halip na matakot, lalo pang nagalit ang hipag at nagsimulang impluwensyahan ang mga miyembro ng board. Dahil nasira ang dati nilang date, niyaya ni Jungwoo si Min-jae na bumawi at pinayagan siyang pumili ng lugar. Masaya siyang dinala siya sa isang amusement park. Habang naglalaro, ilang beses sanang hahawakan ni Min-jae ang kamay ni Jungwoo tulad ng ibang magkasintahan, ngunit palihim itong umiiwas. Pauwi na, maingat na tinanong ni Min-jae kung bakit tila iniiwasan nito ang pisikal na paglapit. Iniwasan ni Jungwoo ang sagot at ibinaling ang usapan sa kung pagod ba siya. Sa wakas, hindi na nakatiis si Min-jae at muling tinanong kung bakit nito tinatanggihan ang simpleng paghawak ng kamay. Nag-aalangan si Jungwoo kung sasabihin ba ang totoo, ngunit biglang dumating ang ina ni Min-jae. Galit itong nagtanong kung bakit hindi sumasagot sa tawag ang anak at agad din hinarap si Jungwoo. Nang malaman nitong si Jungwoo ang ama ng batang dinadala ni Min-jae, pinaghinalaan niya itong pinaglalaruan lamang ang anak at baka pera lang ang ialok para tapusin ang problema. Sinubukan ni Min-jae na pakalmahin ang ina ngunit napagalitan pa. Natatakot ang ina na pag-usapan ng tao ang pagbubuntis ng anak ng hindi kasal. Pinagpalagay pa nitong ayaw magpakasal ni Min-jae dahil hindi siya tanggap ng pamilya ni Jungwoo. Hindi na nakatiis si Min-jae at umiiyak na sinabi na hindi dahil ayaw niyang magpakasal kundi dahil hindi niya nakita ang kaligayahan ng ina sa pag-aasawa kaya hindi siya naniwala rito. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo. Agad na nangako si Jungwoo sa ina ni Min-jae na aalagaan niya ito at ang bata, saka hinabol si Min-jae. Habang umiiyak, ibinuhos ni Min-jae ang lahat ng sakit sa puso. Ikinuwento niyang nabuntis din ang kanyang ina bago ikasal. Hindi nagtagal, iniwan sila ng kanyang ama at naghiwalay ang mga magulang niya noong siya ay nasa elementarya. Mula noon, palaging siya ang sinisisi ng ina sa lahat ng kabiguan nito. Yakap ni Jungwoo si Min-jae at mariing sinabi na hindi kailanman niya kasalanan ang nangyari. Para sa kanya, si Min-jae ay parang liwanag sa kanyang buhay. Upang hindi siya magkamali ng akala, nagpa siya rin si Jungwoo na ibahagi ang sarili niyang nakaraan. Noong bata pa sila, naghiking sila ng kanyang kuya at nadulas ito sa bangin. Hinawakan niya ang kamay nito, ngunit natakot ang kuya na pareho silang mahuhulog kaya kusa itong bumitaw upang mailigtas siya. Mula noon, nabuhay si Jungwoo sa guilt dahil hindi niya nailigtas ang kapatid. Ang sandaling bumitaw ang kamay nito ay nagdulot ng matinding trauma sa kanya, dahilan kung bakit nahihirapan siyang humawak o humipo ng ibang tao. Hindi inakala ni Min-jae na ganito kalalim ang sugat ng lalaking mahal niya. Masakit man sa puso, niyakap niya si Jungwoo at marahang sinabi na hindi rin yon kailanman naging kasalanan niya. Matapos maalis ang mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang puso, lalo pang tumibay at tumamis ang relasyon ni Cha Min-jae at Lee Jungwoo. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang panibagong unos. May isang hindi kilalang tao ang nag-post ng anonymous sa forum ng kumpanya, nagpakalat ng balita na may isang babaeng empleyado ang nabuntis ng direktor. Nagkagulo ang buong opisina, nagbulungan at nagtanong kung sino ang tinutukoy. Sa takot at pagkalito, nagtago si Min-jae sa fire exit upang basahin ang post puno ng masasakit at mapanirang komento ang comment section. Tinawag ang babaeng buntis na walang hiya at inakusahan na inakit ang boss. Pinilit ni Min-jae na pakalmahin ang sarili at bumalik sa opisina. Ngunit biglang lumapit ang team leader na si Bang, may dalang isang baso ng beer. Sinabi nitong bagong produkto iyon at dahil malaki ang ambag ni Min-jae sa proyekto, siya ang unang pinatikim. Sa totoo lang, minsan nang nakita ni team leader Bang si Min-jae na kumakain, kasama si Jungwoo at pinaghinalaan siyang siya ang babaeng tinutukoy sa chismis. Kaya ginamit nito ang alak upang subukan siya. Nanginginig ang kamay ni Min-jae habang hawak ang baso at hindi makainom. Biglang tinanong ni Bang kung buntis ba siya. Kumalat din ang bagong chismis na si Jungwoo raw ay nanliligaw ng mga babaeng empleyado, pinabubuntis at pinipilit magpalaglag. Lalong nagduda si Bang sa relasyon ni Min-jae at Jungwoo. Sa gitna ng alanganing sitwasyon, dumating si Jungwoo at kunwaring pinagalitan si Min-jae dahil may nawala itong gamit. Inilabas niya ito at nagkunwari silang may alitan upang maalis ang hinala ng iba. Ngunit hindi pa tapos ang problema. Palihim pa lang si Jungwoo ang target ng kanyang hipag. Siya ang nag-utos na ipakalat ang anonymous na paratang, inaakusahan si Jungwoo na marami na raw itong babaeng pinabuntis at pinilit magpalaglag. Dahil dito, bumagsak ang reputasyon at imahe ni Jungwoo at tuluyang sumadsad ang presyo ng stocks ng kumpanya. Nang malaman ito ng ama ni Jungwoo, inutusan siyang agad maglabas ng pahayag upang pabulaanan ang chismis at iligtas ang kumpanya. Ngunit inamin ni Jungwoo na may mahal na siya, si Min-jae, at buntis ito sa kanyang anak. Kung itatanggi niya ang balita, para na rin niyang itinanggi ang pag-iral ni Min-jae at ng kanilang anak. Ipinaalala ng kanyang ama na matagal nang nais agawin ng hipag ang kanyang posisyon. Isang pagkakamali lang, tiyak na ibabagsak siya nito. Ang tanging paraan upang maibalik ang tiwala ng publiko at maprotektahan ang kumpanya ay ang itanggi ang lahat at magkunwaring walang Min-jae at walang bata. Alam ni Jungwoo na iyon ang pinakamainam na hakbang sa negosyo, ngunit hindi niya kayang saktan si Min-jae at ang kanilang anak sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanila. Samantala, nabasa rin ni Min-jae ang mga balitang iyon at labis na nag-alala kay Jungwoo. Ngunit hindi niya ito makontak. Nasa alanganin din siya sa opisina.
Lalo siyang pinagdudahan ni team leader Bang at upang pilitin siyang umamin, nag-aya ito ng kape para sa lahat at sadyang inilapag ang isang tasa sa harap ni Minjay. Nang mag-alinlangan siya, pinilit siyang sagutin kung bakit hindi siya umiinom noong nakaraan at nagbantang aalisin siya sa proyekto kung hindi magsasabi ng totoo. Napansin din ng ibang empleyado ang pagbabago. Si Minjay na kilala bilang mahilig uminom, biglang hindi na tumitikim ng alak at wala na ring post sa social media tungkol dito. Lalong tumindi ang pressure at ramdam niyang anumang pagkakamali ay maaaring magbunyag ng katotohanan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, pagod at wasak ang loob, nagulat siya nang makita si Jungwoo na naghihintay. Agad siyang napaiyak sa kanyang mga bisig at ibinuhos ang lahat ng kanyang takot. Nang kumalma, sinabi niyang handa siyang umamin upang tulungan si Jungwoo sa problema. Ngunit agad tumanggi si Jungwoo. Ayaw niyang masangkot pa siya sa mas maraming chismis at mas lalong lumaki ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi niyang magtiwala lamang siya at siya na ang hahanap ng paraan upang maayos ang lahat. Pinili ni Minjay na magtiwala. Ngunit biglang dumating sa kanyang bahay ang hipag ni Jungwoo at tahasang inamin na siya ang may pakana ng paninirang puri upang pabagsakin si Jungwoo at maagaw ang kumpanya. Bilang dating kasamahan, binalaan niya si Minjay na makipaghiwalay kay Jungwoo. Kung hindi, ilalabas niya ang mga litrato nilang dalawa upang tuluyang sirain ang reputasyon ni Jungwoo. Habang hindi pa nakakapagdesisyon si Minjay, lalo pang lumala ang sitwasyon. Umupa ang hipag ng mga taong magpoprotesta sa harap ng kumpanya at unti-unting naging mas mapanganib ang kalagayan ni Jungwoo. Sa ngalan ng hustisya, may mga nagprotesta sa harap ng kumpanya at humihiling na sibakin si Lee Jungwoo. Napuno ng mga mamamahayag ang lugar. Paglabas pa lamang ni Jungwoo kasama ang kanyang sekretarya, agad silang pinalibutan ng media kaya napilitan silang sumakay ng sasakyan at umalis. Ngunit sinundan pa rin sila ng mga reporter. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Cha Minjay sakay ng kotse at hinabol ang sasakyan ni Jungwoo. Pinapasok niya ito sa sarili niyang kotse at tinulungan siyang makatakas. Diretso silang nagmaneho patungo sa probinsya. Doon, pansamantala nilang kinalimutan ang lahat ng iskandalo at alitan. Namasyal sila sa isang maliit na bayan, kumain ng payapa, at muling naranasan ang matagal nang hindi nararamdamang katahimikan. Pagsapit ng gabi at oras na para bumalik, nag-atubili si Minjay bago magsalita. Sa huli, sinabi niyang makikipaghiwalay siya. Ayaw niyang madamay siya at ang kanilang anak sa labanan. Para sa karera ni Jungwoo at para rin sa bata, mas mabuti raw na magkalayo sila. Naramdaman ni Jungwoo na hindi iyon ang tunay niyang nararamdaman at tinanong kung may nagpilit ba sa kanya. Pinilit ni Minjay na itago ang sakit at nagsinungaling na wala. Hindi niya sinabi na kinausap siya ng ama ni Jungwoo at hiniling na kumbinsihin ang anak na maglabas ng pahayag upang iligtas ang kumpanya. Para sa kapakanan ni Jungwoo at ng kumpanya, pinili niyang isakripisyo ang relasyon nila. Kinabukasan, nag-leave si Minjay. Samantala, sinabi ng isang intern kay Jungwoo na buong kumpanya ay pinaghihinalaan si Minjay at napakahirap ng sitwasyon nito. Hiniling nitong sana ay maintindihan niya ang pinagdaraanan ni Minjay. Matapos pag-isipan, nagpa siya si Jungwoo na magsagawa ng press conference. Dumalo ang lahat ng mamamahayag na sumusubaybay sa issue. Nabalitaan ito ni Minjay sa pamamagitan ng intern at nang malaman niyang hindi maglalabas ng simpleng pahayag si Jungwoo kundi haharap mismo sa media, agad siyang nagmadaling pumunta roon. Sa press conference, nakita ni Jungwoo ang mga taong naghihintay ng katotohanan. Itinabi niya ang inihandang pahayag ng sekretarya at buong tapang na itinanggi ang lahat ng maling paratang. Sinabi niyang hindi siya kailanman nanligaw o nanamantala ng empleyado at lalong hindi niya pinilit ang sinuman na magpalaglag. Kasabay nito, inamin niyang may kasintahan siya. Isa itong empleyado ng kumpanya at buntis sa kanyang anak. Upang patunayang ang relasyon nila ay isang tunay at patas na pagmamahalan at hindi maling ugnayan ng boss at tauhan, ikinuwento niya ang buong simula ng kanilang pagkakakilala at pag-ibigan. Habang nakikinig si Minjay sa kanyang tapat na pag-amin, hindi niya napigilang maiyak. Ang makabuluhan at responsableng pahayag ni Jungwoo ay nagbago ng takbo ng opinyon ng publiko. Pinuri siya ng mga netizen bilang isang romantiko at mapanagutang lalaki. Unti-unting bumuti ang reputasyon ng kumpanya at nagsimulang makabangon ang presyo ng stocks. Pinuri ng ama ni Jungwoo ang kanyang desisyon, ngunit pinaalalahanan siyang huwag magpakampante dahil hindi madaling susuko ang hipag nito. Napagtanto rin ng ama na tunay ang pagmamahalan nina Jungwoo at Minjay kaya inimbitahan si Minjay sa isang hapunan bilang formal na pagpapakilala sa magiging manugang. Sa araw ng pagkikita, maayos at elegante ang bihis ni Minjay. Magalang siyang humarap sa mga magulang ni Jungwoo. Nasiyahan ang ama ni Jungwoo at humingi pa ng paumanhin dahil minsan niya itong pinakiusapang hiwalayan ang anak. Samantala, hindi napagtanto ng ina ni Jungwoo na si Minjay pala ang babaeng nais niyang ipakilala noon sa kanyang anak. Dahil na rin sa mga paninirang puri ng hipag, naging malamig ang pakikitungo nito kay Minjay sa hapagkainan. Pagkatapos ng hapunan, humingi ng paumanhin si Jungwoo para sa asal ng kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit ito naging istrikto. Ngunit hindi iyon dinibdib ni Minjay. Sa halip, nainggit pa siya dahil lumaki si Jungwoo sa isang pamilyang puno ng pagmamahal. Ngunit muling naghasik ng gulo ang hipag. Isiniwalat nito na matagal nang umiinom ng gamot si Jungwoo para sa trauma at hindi siya basta makakahawak ng ibang tao. Inudyukan din nito ang board of directors na gawin siyang co-representative ng kumpanya, kapantay ni Jungwoo sa pamamahala. Sa mga pulong ng board, palagi nitong kinokontra si Jungwoo at naglalatag ng salungat na opinyon. Binanggit pa nito ang proyektong hawak ni Minjay at iginiit na bilang project head, dapat personal itong magsagawa ng wine tasting demonstration, isang malinaw na pagtatangkang pilitin siyang uminom sa harap ng lahat.
Nailagay sa alanganin si Minji at handa sanang harapin ni Jungwoo ang hipag upang protektahan siya. Ngunit sa mahalagang sandali, tumayo si Team Leader Bang at idinahilan na may problema ang beer kaya hindi maaaring ituloy ang pagtikim. Dahil dito, naiwasan ang panganib. Pagkatapos ng meeting, nagpasalamat si Minji kay Team Leader Bang. Matagal na palang pinaghihinalaan ni Bang na buntis siya. Bagamat minsan niya itong sinubok sa pamamagitan ng alak, prinsipyo raw niyang siya lamang ang maaaring sumubok sa sariling tao at hindi niya hahayaang apihin ito ng iba. Hindi na niya tinanong kung sino ang ama ng bata, at sa halip ay pinayuhan si Minji na matutong kumilos ng may diskarte at huwag laging manatiling pasibo. Natuwa si Minji dahil sa kumpanya, bukod kina Jungwoo at sa intern, mayroon na siyang isa pang taong masasandalan. Ngunit hindi niya alam na patuloy pa rin ang banta kay Jungwoo. Kaagad na nagpatawag ng pulong ang hipag at ginamit ang issue ng kanyang psychological condition upang kumbinsihin ang ilang miyembro ng board na patalsikin siya sa posisyon. Matinding nakipagtalo si Lee Jungwoo sa board at iginiit na kung siya man ay alisin sa posisyon, dapat itong dumaan sa tamang proseso. Humingi siya ng 2 linggo. Kung pagkatapos ng 2 linggo ay hindi pa rin niya kayang lampasan ang psikolohikal na hadlang sa pakikipagkamay sa iba, saka na lamang siya maaaring tanggalin. Pumayag ang tiyuhin niya sa angkan, iniisip na wala namang magagawa si Jungwoo sa loob ng maikling panahong iyon. Ngunit hindi nito inasahan na agad siyang haharapin ni Jungwoo matapos ang pulong. Ibinunyag ni Jungwoo na 11 taon na ang nakalilipas ay lihim nitong binago ang financial report at naglustay ng malaking halaga ng pondo ng kumpanya. Binalaan niya ang tiyuhin na kung ayaw nitong malaman ng kanyang ama ang ginawa nito, dapat itong kumalas sa pakikipagsabuatan sa hipag at pigilan ang iba pang board members na sumunod dito. Dahil hawak siya sa lig, napagtanto ng tiyuhin na hindi basta-basta si Jungwoo. Mahigpit na inutusan ni Jungwoo ang sekretarya na huwag ipaalam kay Cha Minji ang mga kaguluhan sa board. Buntis na si Minji at nagtatrabaho pa rin, ayaw niyang dagdagan pa ang kanyang iniisip. Ngunit naniniwala ang sekretarya na si Minji lamang ang makakatulong kay Jungwoo upang malampasan ang kanyang trauma, kaya palihim nitong ipinaalam kay Minji ang sitwasyon at humingi ng tulong. Kumonsulta si Minji sa isang profesional na psychologist. Nag-aalala siyang baka tumutol si Jungwoo kung direkta niya itong yayayain, kaya nagdahilan siyang nais niyang ayusin ang relasyon niya sa kanyang ina at kailangan niya ng tulong ng doktor. Inanyayahan niya si Jungwoo na samahan siya. Sa counseling session, buong tapang na ibinahagi ni Minji ang matagal na tensyon sa pagitan nila ng kanyang ina. Ngayong buntis na siya, nais niyang maunawaan ang pananaw ng isang ina at ayusin ang kanilang hidwaan, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Nang makita ni Jungwoo ang tapang ni Minji na ilabas ang kanyang mga sugat, labis siyang naantig. Pagbalik nila, napaisip siya na marahil panahon na rin upang harapin niya ang sariling trauma tungkol sa pagkamatay ng kanyang kuya. Hindi nagtagal, nagdaos ang kumpanya ng awarding ceremony para sa mga natatanging proyekto. Bilang direktor, personal na nag-abot ng parangal si Jungwoo sa 3 nangungunang empleyado. Matapos banggitin ang 2 nanalo, malakas niyang inanunsyo na si Minji ang first place at inanyayahan siyang umakyat sa entablado. Ngunit pag-akyat pa lamang ni Minji, agad siyang inipit ng hipag ni Jungwoo. Inakusahan nito si Jungwoo ng pang-aabuso sa kapangyarihan at sinabing pinaboran niya si Minji sa pagsusuri. Habang magpapaliwanag sana si Jungwoo na patas at malinaw ang proseso, lalo pa itong dinurog ng hipag, iginiit na kahit pamalapit ang relasyon nila, dapat paghiwalayin ang personal at trabaho. Nabigla ang buong bulwagan at nagsimulang magbulungan ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nahulog ang ilaw sa entablado mula sa itaas ni Minji. Walang pag-aatubiling tumakbo si Jungwoo at sinalag ang pagbagsak gamit ang kanyang katawan. Nasugatan ang kanyang balikat at kinailangang magpahinga sa ospital. Nanatili si Minji sa kanyang tabi at inalagaan siya. Hindi iniinda ni Jungwoo ang sarili niyang sugat, sa halip, nag-aalala siya na baka pagsismisan si Minji ng mga kasamahan at pagbuntunan ng masasakit na salita. Humingi siya ng paumanhin dahil sa hindi maayos na paghawak ng sitwasyon na nadamay pa si Minji. Hindi siya sinisi ni Minji. Para sa kanya, mas mabuti ng lantad ang lahat kaysa sa dati na palihim silang nabubuhay sa takot. Masaya si Jungwoo na handa si Minji na harapin ang lahat kasama siya. Isang gabi, nakatulog si Minji sa sofa ng ospital habang nagbabantay. Dahan-dahang iniabot ni Jungwoo ang kanyang kamay upang haplusin siya, ngunit bigla siyang nagising kaya agad niyang binawi ang kamay. Inalagaan siya ni Minji na parang bata, maingat siyang pinapakain. Hindi na napigilan ni Jungwoo ang damdamin at naisa na niya itong halikan, ngunit biglang pumasok ang sekretarya at naantala ang kanilang sandali. Nang mabunyag ang pagkakakilanlan ni Minji bilang kasintahan ng direktor, nagbulungan ang mga kasamahan niya. Doon nila naunawaan na ang mga kakaibang kilos niya noon ay palatandaan ng pagbubuntis. Tumayo ang intern at ipinagtanggol si Minji, sinabing tiyak may sarili itong dahilan kung bakit niya itinago ang katotohanan. Maging si Team Leader Bang ay mariing pinrotektahan siya, iginiit na ang mga tagumpay ni Minji ay bunga ng sariling pagsisikap at walang kinalaman kay Jungwoo. Dahil sa suporta ng dalawa, naunawaan siya ng kanyang grupo. Ngunit sa ibang departamento, patuloy ang chismis na kaya siya nanalo ay dahil pinaboran siya ni Jungwoo. Nasaktan si Minji ngunit tiniis iyon. Mabuti na lamang at nariyan si Yo Sung-ho na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at pinasaya siya. Nagpatuloy si Minji sa trabaho na parang walang nangyari. Nagtipon ng kanyang mga kasamahan upang tingnan ang ultrasound ng kanyang sanggol at sa kabutihang ipinakita ng mga tao sa paligid niya, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang hipag. Ginamit nito ang issue ng diumanoy pag-backdoor ni Jungwoo upang ipawalang bisa ang parangal ni Minji at ng iba pang nanalo.
Galit na sinabi ni Jungwoo na lahat ng natamo ni Minji ay bunga ng sariling pagsisikap. Upang maibsan ang sama ng loob ng mga nawalan ng parangal, iminungkahi niyang magbigay ng kompensasyon o magsagawa ng panibagong pagsusuri. Upang masiguro ang katarungan at mapahinto ang chismis, pumayag si Minji at ang iba pa na sumailalim sa re-evaluation at ilathala online ang kanilang mga proyekto upang hayaan ang publiko na bumoto at magpasya. Hindi nagtagal, inilabas ang resulta ng unang round ng evaluation. Matagumpay na nakapasa si Minji at nakapasok sa final round. Habang abala siya sa trabaho, tahimik namang nagsasagawa ng investigasyon si Lee Jungwoo. Natuklasan niya ang lihim na kakampi ng kanyang hipag, ang parehong mamamahayag na ilang taon na ang nakalipas ay naglabas ng maling balita at pinaratang siyang mamamatay tao sa pagkamatay ng kanyang kuya. Hanggang ngayon, palihim pa rin itong tumutulong sa hipag sa mga iligal na gawain. Nang malantad ang lahat, natakot ang mamamahayag at lumuhod kay Jungwoo, nagmamakaawang huwag siyang isumbong sa pulisya. Naglatag si Jungwoo ng isang kondisyon, kapag ginawa nito ang hinihingi niya, palalagpasin niya ito sa pagkakataong iyon. Bitbit ang video na ebidensya, hinarap ni Jungwoo ang kanyang tiyuhin at ibinunyag na ito ang nag-utos noon sa mamamahayag na gumawa ng peking balita at paratang laban sa kanya. Ginamit niya ito upang pilitin ang tiyuhin na kumampi sa kanya. Binalaan niya itong kung magpapatuloy pa sa pakikipagsabuatan sa hipag, hahantong ito sa parehong kapalaran. Samantala, walang kamalay-malay ang hipag at inakala pa nitong nakumbinsi na ng tiyuhin ang lahat ng shareholders. Dumating ang araw ng board meeting para bumoto kung tatanggalin si Jungwoo sa posisyon. Unang nagtaas ng kamay ang hipag, ngunit laking gulat nito nang walang ibang sumunod. Doon niya napagtanto na iniwan siya ng lahat. Sa pamamagitan ng malaking bilang ng boto, nanatili si Jungwoo sa kanyang posisyon. Galit na galit ang hipag at inakusahan si Jungwoo ng paggamit ng maruruming taktika. Ngunit isa lamang ang sinabi ni Jungwoo, ang pinakamalaking pagkakamali nito ay ang saktan si Minji. Ngayon, kailangan nitong pagbayaran ang lahat. Dahil sa kasong paglustay ng pondo at sa pag-utos na sirain ang ilaw sa entablado upang makapinsala, opisyal na inaresto ng piskalya ang hipag. Unti-unting naging payapa ang lahat. Lumabas ang final result ng evaluation ng proyekto ni Minji. Nakakuha siya ng ikalawang pwesto at napatunayan sa sariling kakayahan na karapat-dapat siya sa pagkilala. Binati siya ng mga kasamahan at inanyayahan niya ang lahat na magdiwang. Mapagbigay na sinabi ni team leader Bang na hindi niya hahayaang si Minji ang magbayad. Maganda ang takbo ng mga pangyayari. Ang tanging panghihinayang ni Minji ay hindi nasaksihan ng kanyang ina ang kanyang tagumpay. Kaya dinala siya ni Jungwoo upang kumain kasama ang kanyang ina. Sa katunayan, matagal nang nakikipag-ugnayan si Jungwoo sa ina ni Minji upang makuha ang pagtanggap nito at maayos ang relasyon ng mag-ina. Unti-unting kinilala ng ina ni Minji ang pagkatao ni Jungwoo at naniwalang natagpuan ng kanyang anak ang lalaking maaasahan habang buhay. Nagkunwaring may tawag si Jungwoo upang mabigyan ng pribadong sandali ang mag-ina. Humingi ng tawad ang ina sa mga sugat na naidulot niya noon. Bilang isang magiging ina na rin, unti-unti nang naunawaan ni Minji ang pinagdadaanan ng kanyang ina. Sa wakas, nagkabati sila at nabura ang matagal ng tampuhan. Ilang araw ang lumipas, nagkita ang pamilya ni Jungwoo at ang mag-ina ni Minji. Doon lamang napagtanto ng ina ni Jungwoo na si Minji pala ang babaeng unang nagustuhan niya para sa kanyang anak. Masaya niyang ipinangako sa ina ni Minji na mamahalin niya ito na parang sariling anak. Habang masayang pinag-uusapan ang kasal, biglang pumasok ang hipag. Biglang lumamig ang masayang atmosfera. Sinubukan nitong sirain ang imahe ni Jungwoo sa harap ng ina ni Minji, sinabing sila mismo ang nagpasok sa kanya sa kulungan at balang araw ay ganoon din ang gagawin kay Minji. Bago pa makapagsalita si Jungwoo, sumagot na si Minji. Sinabi niyang ang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo kundi sa pusong marunong umunawa at magmahal. Tinawag ng ama ni Jungwoo ang hipag upang kausapin ito ng hiwalay at pinayuhang tumigil na. Ipinaalala niyang matagal na silang nagtitiis at inuunawa ang sakit nito, ngunit sumobra na ito. Gayunpaman, nanatiling matigas ang hipag at naniniwalang may utang sa kanya ang pamilya. Pagkatapos ng pagtitipon, nag-alala si Minji na baka naapektuhan ang pananaw ng kanyang ina. Ngunit sinabi ng ina na nakita niya kung paano nila pinrotektahan ang isa't isa. Alam niyang tama ang lalaking pinili ng kanyang anak at umaasa siyang haharapin nilang magkasama ang anumang pagsubok. Humingi rin ng paumanhin ang intern, anak ng hipag kay Minji. Naiintindihan ni Minji ang mahirap nitong sitwasyon sa pagitan ng ina at ni Jungwoo. Matagal nang inaalagaan ni Jungwoo ang intern at alam nitong hindi pa rin nakaka-move on si Jungwoo sa pagkamatay ng kanyang kuya. Mula nang ilibing ang kapatid, hindi na ito muling bumisita sa puntod. Upang tulungan siyang makalaya sa guilt, inanyayahan ni Minji si Jungwoo na bumili ng bulaklak at cake at dalhin siya sa puntod ng kanyang kuya. Ipinakilala niya ang sarili bilang magiging hipag at saka maingat na lumayo upang mabigyan ng pribadong sandali si Jungwoo. Sa harap ng puntod, umiyak si Jungwoo at inamin na matagal niya nang sinisisi ang sarili dahil hindi niya nailigtas ang kanyang kuya. Dahil kay Minji, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang nakaraan. Pagkatapos nilang dalawin ang puntod ng kanyang kuya, mahigpit na niyakap ni Lee Jungwoo si Minji at buong pusong nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Pagbalik nila, nagsimulang maghanda si Jungwoo para sa pagpo-propose kay Minji. Sa tulong ng kanilang mga kaibigan, inihanda niya ang eksenang matagal ng pinapangarap ni Minji at balak sana siyang hingan ng kamay sa isang pagtitipon kasama ang mga kaibigan. Hawak ang singsing at papunta na sa lugar ng proposal, nakatanggap siya ng tawag mula sa intern. May mahalaga raw itong sasabihin, kaya agad siyang nagpunta sa parking lot upang makipagkita.
Hindi alam ni Jungwoo na ang kanyang hipag, na matagal nang nagtatanim ng galit laban sa kanya, ay umabot na sa puntong balak siyang patayin. Nang makita siyang nakatayo, inapakan nito ang silinyador at diretsyo siyang binangga. Sa mismong sandaling iyon, tumakbo ang intern papunta kay Jungwoo. Nakatanggap si Minji ng balita na naaksidente si Jungwoo at agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital. Halos gumuho ang mundo niya habang hinahanap siya. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Jungwoo sa kamay at doon lamang siya nakahinga ng maayos. Nang makumpirma niyang kamay lamang ang nasugatan nito at walang malubhang pinsala, mahigpit niya itong niyakap, labis ang pasasalamat na ligtas ito. Lumabas na nang makita ng hipag na tumakbo ang sariling anak papunta kay Jungwoo, agad itong nagpreno at naiwasan ang mas malalang trahedya. Sa pangyayaring iyon, tuluyan niyang nakita na handang isugal ni Jungwoo ang sariling buhay para protektahan ang kanyang anak. Umiiyak na sinabi ng intern sa kanyang ina na hindi niya gusto ang kumpanya, ang gusto lamang niya ay ang mamuhay ng payapa kasama ito. Nang halos mawala ang kanyang anak, tuluyan nang natauhan ang hipag. Napagtanto niyang mas mahalaga ang kaligtasan ng anak kaysa sa kapangyarihan, pera at posisyon. Lumuhod siya at humingi ng tawad kay Jungwoo, inaming marami siyang nagawang mali at pinasalamatan siya sa pagprotekta sa kanyang anak. Inalalayan siya ni Jungwoo na tumayo at humingi rin ng paumanhin dahil noon ay hindi niya nailigtas ang kanyang kuya, ang asawa nito. Mula noon, tuluyan nang nagkabati ang dalawa at naging tunay na pamilya na nagkakaunawaan. Samantala, bago manganak si Minjae, nagsimula siyang mag-overtime upang pagtuunan ng pansin ang pagdevelop ng sarili niyang non-alcoholic beer. Buong suporta si Jungwoo sa pangarap nito. Ayaw na rin niyang ipagpaliban pa ang proposal na hindi natuloy. Kahit walang inbranding dekorasyon o musika, hindi na nakapaghintay si Jungwoo. Inilabas niya ang singsing, lumuhod sa isang tuhod, at buong pusong ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Minjae. Nangako siyang habang buhay niya itong poprotektahan. Nagpalitan sila ng singsing, at nang hawakan ni Jungwoo ang kamay ni Minjae, nagulat siya dahil kaya na niyang humawak ng normal. Emosyonal niyang sinabi na dahil yon kay Minjae, dahil ang pag-ibig ay kayang pagtagumpayan ng lahat. Isang taon ang lumipas, opisyal nang inilunsad ang non-alcoholic beer na dinevelop ni Minjae. Abala siya at ang kanyang mga kasamahan sa pagpopromote ng produkto, habang si Jungwoo naman ay naging hands-on na ama sa kanilang anak na babae. Sa unang kaarawan ng kanilang anak, dumalo ang pamilya at mga kaibigan upang magdiwang. Habang nakatingin si Minjae sa kanyang minamahal, sa kanyang pamilya, at sa mga kaibigang nakapaligid sa kanila, napuno ng saya ang kanyang puso. Ang lahat ng nasa harapan niya ay ang buhay na matagal na niyang pinangarap, isang masaya at buo na pamilya. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.